Sa gitna ng shopping mall, nakita ng babae ang kanyang ex-asawa na niloloko siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan, nakasama ang anak na babae na pinaghirapan niyang palakihin. Galit na galit niyang tinawag ang kanyang kaibigan na isang vixen na sumisira sa kanyang pamilya. Hindi niya akalain nakakampihan ng kanyang anak ang vixen at may pagmamahal na tinawag ang vixen na kanyang 33 taong gulang na ina. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kanyang ex-asawa na si Kang Chul at kanyang kaibigan ay nagsabuatan upang paalisin siya sa kanyang tahanan. Kasama ang kanyang anak na lalaki at anak na babae, nanirahan siya sa isang inupahang silid. Upang mabuhay ang kanyang mga anak, umasa siya sa pagbubukas ng isang panaderya. Sa kabutihang palad, ang kanyang tiya na nagpalaki sa kanya mula pa noong bata pa siya ay laging kasama niya at tumutulong sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Siya at ang kanyang tiya ay parang mag-ina at magkaibigan. May pagmamahal niyang tinawag ang kanyang tiya na Ate Yori. Sa araw na ito, natuklasan ni Ate Yori. Ang anak ni Yori na si Daimi ay may kakaibang pag-ugali. Hindi lang siya masungit magsalita, kinulong din niya ang sarili sa silid-aklatan. Sa loob, tumatawag siya sa video at nakikipag-usap sa iba. Agad na nakipag-ugnayan si Yori sa advisor ni Daimi upang tanungin ang tungkol sa sitwasyon ni Daimi sa paaralan. Hindi niya inaasahan na malalaman niya na mayroon palang pulong ng magulang at guro sa araw na iyon, ngunit hindi sinabi ni Daimi sa kanya. Upang malaman ang pinagmulan, patagong tumakbo si Yori sa paaralan. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang ex-asawa, si Kang Chul, na nakaupo sa tabi ni Daimi, habang binabasa ni Daimi ang isang sanaysay na may pamagat na ang aking ama. Pagkatapos ng pulong, patagong sinundan ni Yori ang mag-ama sa isang restoran at narinig niya si Daimi na nagrereklamo na hindi masarap magluto si Ate Yori. Pilit din niyang pinapapasok si Daimi sa iba't ibang klase ng extracurricular activities. Ayaw nang tumira ni Daimi sa kasalukuyan nilang bahay at gusto na niyang manirahan kasama ang kanyang ama. Pinakalma ng dating asawa ni Yori na si Kang Chul ang kanyang anak na huwag maging emosyonal at pagkatapos ng ilang oras, maaari nang lumipat ang kanyang kapatid na si Tyumi upang manirahan kasama niya at ng kanyang stepmother. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Yori. Galit na galit niyang binuhusan ng bote ng tomato juice ang ulo ni Kang Chul. Nagsisisi siya na naging masyado siyang mabait noon kaya naabuso siya ng husto ng kanyang ex-asawa at matalik na kaibigan. Ngayon, kung sino man ang magpapaiyak sa kanya, ibabalik niya ito ng 100 o 1,000 beses. Nagdahilan si Kang Chul na nagbigay siya ng child support at may karapatan siyang bisitahin ang kanyang mga anak. Umupo si Yori upang harapin si Kang Chul. Noon, nilinlang siya ni Kang Chul upang makipaghiwalay. Gumawa ng peking pera para bumili ng bahay malapit sa paaralan para sa kanilang anak. Bilang resulta, siya at ang kanyang kaibigan ay nagsabuatan upang paalisin ang mag-ina sa kanilang bahay. Sa kasunduan sa diborsyo, nakasaad na makukuha niya ang kalahati ng kanilang komunidad na ari-arian na nagkakahalaga ng 600,000 kras. Itinuring ni Kang Chul ang 600,000 krasbi na ito bilang child support at wala nang iba pa. Ipinagtanggol ni Daimi ang kanyang ama na sinasabing binilhan siya ng kanyang ama ng maraming regalo. Anak ka nga ng tatay mo. Ang pagkamakasarili na iyon ay hindi nagmana ng wala man lang pagkakamali. Sininghala ni Yori si Daimi at sinabing kung pinili niya na maging walang utang na loob, hindi na siya kailangan pang umuwi sa gabing iyon. Matapos siyang umalis, agad na tumawag si Yori upang kanselahin ang lahat ng extracurricular classes ni Daimi. Walang ibang matitirhan si Daimi, kaya nagmakaawa siya na manirahan sa bahay ng kanyang ama. Nang marinig iyon, lumabas ang pangit na mukha ni Kang Chul. Pinayuhan niya ang kanyang anak na umuwi muna at siguradong mag-iisip siya ng paraan upang makasama ang kanyang kapatid na lalaki at siya. Pagkatapos noon, susunduin niya ang magkapatid. Lumalabas na ang layunin ni Kang Chul sa paglapit kay Daimi ay hindi dahil namimiss niya ang kanyang anak, kundi gusto niyang makuha ang custody ng kanyang anak na lalaki na si Tyumi. Nang maghiwalay sila, nasa sinapupunan pa si Tyumi. Si Yori ay hindi talaga kilala ang amang ito. Kaya, ang tanging magagawa niya ay gamitin si Daimi. Kinausap ni Yori ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa mga ginagawa ni Kang Chul. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumalik si Kang Chul at ang kanyang asawa na si Bibi mula sa ibang bansa at biglang nakipag-ugnayan kay Daimi. Ang kanyang matalik na kaibigan na isang marriage broker, sa ikalawang pagkakataon ay nag-analisa na isa lang ang dahilan. Tiyak na isa sa kanila, si Kang Chul o si Bibi, ay hindi makapanganak kaya bumalik sila upang makipag-away para sa custody ng anak. Pinayuhan siya ng kanyang matalik na kaibigan na huwag hayaang maapektuhan ng mag-ama ang kanyang kalooban. Sa halip, mas mainam na makahanap siya ng isang lalaki upang simulan ang kanyang ikalawang tagsibol. Alam ng kanyang matalik na kaibigan na mahilig siya sa magagandang mukha, kaya sinigurado niya na kung mayroong gwapong lalaki na mag-aalok, siya ang unahin. Hindi pinansin ni Yori ang sinabi ng kanyang kaibigan. Pag-uwi, natuklasan niya na nagkamali siya ng pagkuha ng maleta sa airport kahapon. Nang makita niya ang isang tumpok ng mga adult na gamit sa maleta ng kabilang partido, hindi niya maiwasang magtaka kung anong uri ng tao ang taong iyon. Pagkatapos makipag-ugnayan sa kabilang partido, agad siyang pumunta sa airport upang ipagpalit ang maleta. Ang taong nakakuha ng kanyang maleta ay isang lalaki. Sinadya niyang sabihin na binuksan niya ang maleta upang tingnan ito. Nang marinig iyon, iminungkahi ng empleyado sa lalaki na buksan ang maleta upang tingnan kung may nawawalang gamit. Tinukso niya ang kabilang partido. Ang maleta na iyon ay puno ng mga kakaibang bagay. Mas mabuting huwag mo itong buksan sa harap ng maraming tao. Hindi pinansin ni Yori ang reaksyon ng lalaki at diretsong umalis. Hindi rin niya pinansin ang maliit na bagay na ito. Hindi niya inaasahan na biglang magpapadala ng mensahe ang kanyang matalik na kaibigan. Excited siyang nagpahayag na nakita na niya ang lalaking gusto niya. Binuksan ni Yori ang larawan ng lalaki at natuklasan na siya pala ang lalaking kumuha ng kanyang maleta. Ang pangalan ng lalaki ay Choi In-sun.
dahil maagang namatay ang kanyang asawa, mag-isa niyang pinalaki ang kanyang dalawang anak na babae. Nakita ng mga magulang ng kanyang yumaong asawa kung gaano siya nahihirapan, kaya pinayuhan nila siyang magpakasal muli. Nakahanap na ang mag-asawa ng isang angkop na kandidato para sa kanya, ang kanilang bunsong anak na babae at bayaw na si Pungsan. Naniniwala ang mag-asawa na ang kanilang sariling dugo ay hindi dapat ibuhos sa labas at ang tiyahin ng mga bata ay parang kanilang tunay na ina. Kung papayagan nila siyang makahanap ng isang stepmother para sa mga bata, maaari itong maging sanhi ng pagdurusa ng mga bata. Si Choi In-sun at Pungsan ay parehong nahirapang tanggapin ang nakakabaliw na ideya ng mag-asawa. Upang tuluyang talikuran ng mag-asawa ang ideyang ito, napilitan si Choi In-sun na magsinungaling na mayroon na siyang kasintahan. Upang harapin ang kanyang mga biyenan, agad na nag-sign up si Choi In-sun bilang miyembro ng isang dating website na gustong mabilis na makahanap ng kapareha. Maghanap ng isang katumbas na blind date. Ang kanyang biyenan ay hindi nasisiyahan sa kanyang kagustuhang maghanap ng stepmother para sa mga bata, kaya nagpasya siyang ipaintindi kay Choi In-sun na hindi siya mabubuhay nang wala ang tulong ng kanyang pamilya. Walang awa niyang pinigilan si Pungsan na tulungan ang dalawang bata na pumunta sa paaralan. Pagkatapos, nagtago siya sa itaas at patagong pinanood si Choi In-sun na sumuko. Bilang resulta, tumawag si Choi In-sun ng delivery service upang ihatid ang dalawang bata sa paaralan. Hindi ito kinaya ng kanyang biyenan. Nagplano siyang manira sa blind date upang sirain ang kapalaran ni Choi In-sun. Sa parehong oras, narinig ni Ate Iori na si Kang Chul at Bibi ay nagplano na magkaanak sa loob ng 3 taon, ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay. Ang dating biyenan ay may cancer at gustong mayakap ang kanyang apo habang nabubuhay pa. Kaya nakipag-ugnayan si Kang Chul kay Daimi. Ginagawa ang lahat para makuha ang custody ni Chumi. Kinamumuhian ni Iori ang kanyang dating biyenan. Nang mga liwa si Kang Chul, sinisi siya ng kanyang biyenan na hindi sapat ang kanyang kagandahan upang mapanatili ang isang lalaki. Ilang taon na ang nakalilipas, nagkasakit si Daimi. Hindi niya makontak si Kang Chul, kaya pumunta siya sa kanyang dating biyenan para humingi ng tulong. Bilang resulta, ginamit ng kanyang dating biyenan ang 1,000 crest para paalisin siya. Ang mga nakakahiya na karanasang ito ay sariwa pa sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang makamit ng pamilya ni Kang Chul ang gusto nila. Simula nang magkita sina Daimi at Kang Chul, naging malamig si Iori kay Daimi. Nang marinig niya na gusto ni Daimi na manirahan sa bahay ni Kang Chul, agad siyang sumang-ayon. Gaano man kaseryoso ang mga salitang sinabi, walang sinuman ang matututo sa mga aral na itinuturo ng buhay. Matapos asikasuhin ang mga bagay ni Daimay, biglang nakatanggap ng tawag si Iori mula sa guro ng kindergarten. Nalaman niyang walang kahihiyang pumunta ang kanyang dating biyenan sa kindergarten upang hanapin si Chumi. Agad siyang tumakbo doon. Galit siyang sinigawan ang kanyang dating biyenan dahil sa panggugulo sa kanilang buhay. Ngunit hindi sumuko ang kanyang dating biyenan at sinabing siya ang lola ng bata. Kinindata ni Chumi si Iori at matamis na tinawag siyang tilola, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang lola. Sinabi ng bata na huwag niyang guluhin ang mga kaibigan niya sa kanilang klase. Nasiyahan ang kanyang dating biyenan at agad na kinuha ang isang red envelope at ibinigay kay Chumi. Tumalikod si Chumi at ibinigay ang red envelope kay Iori. Pinayuhan niya si Iori na gamitin ito upang bumili ng masarap na pagkain. Hindi lang naantig si Iori, nasiyahan din siya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang masunuring anak na lalaki ay haharapin ang kanyang dating biyenan ang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Nang umuwi ang kanyang dating biyenan, ipinagyayabang niya na nakilala niya ang kanyang mahal na apo. Tinukso din niya si Bibi na isang inahin na hindi marunong mangitlog. Hinikayat pa niya ang kanyang anak na makipaghiwalay kay Bibi at balikan si Iori. Nagmakaawa si Kang Chul sa kanyang ina na huwag magsalita ng masama. Mayroon siyang proyekto sa kumpanya na kailangan niya ng tulong mula sa tiyuhin ni Bibi. Kailangan niyang suyuin si Bibi ngayon. Kahit na gusto niyang makuha ang custody ni Chumay, hindi siya dapat maging masyadong halata. Sa kabilang banda, sinabi ni Iori sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa matalinong ginawa ni Chumi. Sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya ang tungkol sa bagong miyembro, si Choi In-sun. Sinabi niya na ang pamantayan ng lalaki para sa isang kapareha ay isang taong mapagmahal sa pamilya at nag-aalaga sa mga anak. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay sa maleta ni Choi In-sun, kitang-kita na siya ay isang uri ng playboy. Sa simula, nais ng kanyang matalik na kaibigan na ipakilala ang gwapong lalaking ito kay Iori. Ngunit, tinanggap na ng kanyang kaibigan ang bayad sa membership ni Choi In-sun at hindi niya nais na ilagay sa alanganin ang ibang miyembro. Kaya, nagmakaawa siya kay Iori na makipag-date kay Choi In-sun. Nangako pa siya na kung tutulungan niya siya, ibabahagi niya sa kanya ang bahagi ng bayad. Sumang-ayon si Iori sa pakiusap ng kanyang kaibigan upang kumita ng pera. Kaya, pumunta siya sa blind date location upang makilala si Choi In-sun. Ipinakilala ni Choi In-sun ang kanyang mga kondisyon. Umasa siyang makahanap ng isang babaeng katulad niya. Ngunit naisip ni Iori na ang isang lalaki na may dalang maleta na puno ng mga adult na gamit habang nasa business trip ay walang karapatan na magsalita tungkol sa pag-ibig. Siya mismo ay niloko, kaya niyang sabihin ang kanyang pananaw. Gusto niyang makahanap ng isang kasosyo sa pamilya na may kalidad. Hindi matanggap ni Choi In-sun ang pananaw na ito. Naniniwala siya na ang pagbuo ng isang pamilya ay hindi tulad ng pagsisimula ng isang kumpanya dahil ang bahay ay isang lugar na nangangailangan ng pag-ibig. Sa loob, naiisip ni Iori na pinipilit ni Choi In-sun ang kanyang ideya sa pag-ibig.
para lokohin ang isang walang muwang na babae na maging isang yaya. Sa katunayan, ang lahat ng lalaki sa mundo ay pare-pareho. Ang dalawa ay may magkaibang pag-iisip at hindi matanggap ang mga opinyon ng isa't isa. Ang natural na resulta ay isang hindi magandang paghihiwalay. Bumalik si Choi In-sun sa kanyang sasakyan at agad na nakipag-ugnayan sa dating company. Nagreklamo siya na si Iori ay maingay at mayabang. Sa susunod na ipapakilala siya sa isang blind date, dapat itong maging kabaligtaran ni Iori. Hindi niya alam na ang may-ari ng dating company ay ang matalik na kaibigan ni Iori. Hindi matanggap ng kaibigan na siraan si Iori ng sinuman. Kaya, sa galit, tinawag niya siyang isang lalaki na laging may dalang kondom. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat kay Iori. Matapos siyang saktan, agad niyang ibinalik ang bayad sa membership at agad na tinanggal siya sa WeChat. Nang malaman ni Iori na tinulungan siya ng kanyang matalik na kaibigan na sigawan ang lalaki, pinuri niya ang kanyang kaibigan sa pagiging tapat. Ang magkaibigan ay nag-iinuman sa isang bar. Hindi tulad ni Iori na palaging masayahin, si Bibi ay nag-iisa lang na nagluluto sa kusina. Sina Kang Chul at ang kanyang ina ay nakaupo sa sala na nanonood ng TV at tumatawa ng malakas. Nadama ni Bibi na hindi ito patas, kaya tinawag niya si Kang Chul upang tulungan siya. Maganda ang sinabi ni Kang Chul na binibigyan siya ng pagkakataon na magpakitang gilas sa harap ng kanyang ina. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating ang ama ni Kang Chul. Nang makita niya ang sugat sa mukha ng kanyang ama, lumapit si Kang Chul upang tanungin kung ano ang nangyari. Tinukso ng kanyang biyanan na ang kanyang asawa ay laging nangungulit sa labas at hindi nakakagulat na dinidisiplina siya ng ibang tao. Nagpahiwatig din ang kanyang ama, hindi bababa sa hindi siya nang iiwan ng asawa, hindi pa siya nawawalan ng konsensya. Nagduda si Bibi na ang pamilya ni Kang Chul ay may gin ng panloloko, kaya tinanong niya si Kang Chul kung niloko niya si Iori para makasama siya at kung sa hinaharap ay makikipag-ugnayan siya sa ibang babae, manloloko pa rin ba siya? Agad na nag-acting si Kang Chul. Ipinangako niya na pagkatapos nilang magpakasal, naintindihan na niya kung sino ang tunay niyang mahal. Mahal na mahal niya si Bibi at hinding-hindi niya siya lolokohin. Naakit si Bibi sa kanyang matatamis na salita at naging mas maganda ang pakiramdam niya. Hindi niya inaasahan na pagkababa pa lang ang dalawa. Nakita nila si Daimi na dumating upang humingi ng tulong kay Kang Chul. Ang dating kwarto ni Daimi ay naging kwarto na ng damit ni Bibi. Pinatulog ni Kang Chul si Daimi sa sofa. Kinagabihan, nakatanggap si Daimi ng video call mula kay Iori. Binago niya ang video call sa isang voice call at nagsinungaling na nasa dati pa siyang kwarto at mabait sa kanya ang kanyang ama at stepmother. Kinabukasan, upang magpakitang gilas kay Daimi, nag-order si Bibi ng iba't ibang uri ng almusal. Umiti si Daimi at pinasalamatan si Bibi sa kanyang pag-aalaga. Pagkatapos ay nagmakaawa siya sa kanyang ama na bayaran muli ang mga klase na kinansela ni Iori. Upang manalo kay Iori sa harap ng kanyang mga anak, agad na sumang-ayon si Kang Chul na magbayad. Nang marinig ni Bibi na ang ilang mga klase ay nagkakahalaga ng halos 60,000 kref, galit siyang bumalik sa kwarto. Ang salitang nabigkas ay parang tubig na tumapon, kaya hindi na kayang bawiin ni Kang Chul ang kanyang sinabi. Bumalik siya sa kwarto at pinakalma si Bibi. Muli na namang sumuko si Bibi. Hindi lamang siya sumang-ayon na magbayad, ngunit masaya pa siyang sumama sa mag-ama upang mamili. Si Iori at ang kanyang matalik na kaibigan ay namimili din. Nakita nila ang tatlong tao na nagkakasiya. Mabilis na lumapit ang matalik na kaibigan at sinigawan si Bibi na isang vixen na sumisira sa pamilya ng iba. Ipinagtanggol ni Daimi si Bibi, siya ang asawa ng aking ama. Hindi mo siya dapat bulihin. Hinila ni Iori ang kanyang kaibigan upang magpa-beauty salon. Habang nakakaramdam siya ng kalungkutan dahil sa kanyang walang utang na loob na anak na babae, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Daimi. Inalo ni Daimi si Iori na huwag magalit at nakuha na niya ang pera para sa kanyang mga klase. Bumili rin daw si Kang Chul ng maraming bagay para sa kanya. Ang mga detalye ay ire-report niya pag-uwi. Noon lang napagtanto ni Iori na sadyang pumunta si Daimi sa bahay ni Kang Chul para maging espiya. Hindi niya maiwasang ipagmalaki, hindi ka talaga nalalayo sa pagiging anak ko. Si Kang Chul at Bibi ay pupunta sa bahay ng tiyuhin ni Bibi para kumain. Nang marinig iyon, pinayuhan ni Kang Chul si Daimi na umuwi muna at susunduin niya siya sa loob ng ilang araw upang manirahan sa kanila. Umuwi si Daimi na may dalang malalaking bag. Ibinigay niya kay Iori ang bank card na may 60,000 kref at bumili siya ng messenger para kay Ate Iori. Natuwa si Iori at kinalkula ang kanyang kasalukuyang ipon. Mayroon na siyang mahigit 500,000 kref. Kung ang savings rate ay umabot sa mahigit 300,000 kref, maaari na silang bumili ng kondominium o isang maliit na kotse. Kumpara sa pananabik ni Iori, si Kang Chul ay nagdurusa. Ang dalawa ay kumakain sa bahay ng tiyuhin ni Bibi. Kailangan ni Kang Chul ang tulong ng tiyuhin para sa kanyang negosyo, kaya binulungan niya ang tiyuhin na parang isang tuta. Tila nababasa ng tiyuhin ang tunay na pagkatao ni Kang Chul, kaya binalaan niya siya na kung hindi niya tratuhin ng maayos si Bibi, gagawin niya ang kanyang buhay na miserable. Walang anak ang tiyuhin kaya itinuring niya si Bibi na parang tunay niyang anak. Noon, mariin siyang tumutol sa pagpapakasal ni Bibi kay Kang Chul, ngunit si Bibi ay isang taong may malalim na pagmamahal. Ibinuhos ni Kang Chul ang kanyang sama ng loob mula sa bahay ng tiyuhin kay Bibi. Sadyang iniwan niya si Bibi sa pintuan at naglakad palayo upang hanapin ang kanyang ina. Naalala niya ang 60,000 Cresby na ibinigay niya kay Daimi at ang halos 5,000 Cresby na ginastos niya sa pamimili kanina. Palagi niyang nararamdaman na pinaglalaruan siya ni Daimi. Ngunit naniniwala ang kanyang ina na si Iori ay hindi ganoon katuso. Bukod pa rito, kung gusto nilang makuha ang custody ng bata, dapat silang magbigay ng kaunting pabor. Gayunpaman, mas mainam na maging maingat. Pinayuhan pa rin ni Kang Chul ang kanyang ina. Mula ngayon, kapag binibigyan mo ang mga bata ng pera, hindi ito dapat lalagpas sa 1,000 kref. Ayaw umuwi ni Kang Chul upang harapin si Bibi. Nagplano siyang manatili sa bahay
bahay ng kanyang ina sa loob ng isang gabi. Nag-iisa si Bibi sa bahay. Kinuha niya ang bagong sexy na nightgown na binili niya at nagplano siyang magkaroon ng isang maalab na gabi kasama si Kang Chul. Tinawagan niya si Kang Chul at tinanong kung kailan siya uwi. Nagsinungaling siya na masama ang pakiramdam ng kanyang ina, kaya mananatili siya sa bahay ng kanyang ina sa loob ng isang gabi. Agad na nagalit si Bibi. Hindi niya sinasama ang kanyang anak na babae, ngunit sinasama niya ang kanyang ina. Tila ayaw niyang makasama siya. Nagalit din si Kang Chul. Umamin siya na ayaw niyang makasama siya. Galit na ibinaba ni Bibi ang telepono at bumagsak sa kama. Umiyak siya. Kinabukasan, umuwi si Kang Chul. Saktong naharang niya si Bibi sa pintuan. Nang harapin ang tanong ni Kang Chul, sinabi ni Bibi na masama ang pakiramdam niya kagabi, kaya nakipag-inuman siya sa kanyang matalik na kaibigan. Kung hindi siya naniniwala, maaari siyang tumawag upang kumpirmahin. Nagbigkas ng matatamis na salita si Bibi at inimbitahan pa si Kang Chul na maligo kasama siya. Hindi ito nagawa ni Kang Chul. Dali-dali siyang pumasok sa kusina upang magluto ng almusal. Pumasok si Bibi sa banyo upang tingnan ang mga kagat sa kanyang katawan. Sa pagtingin sa mga marka na iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkakasala. Siguro, niloko niya si Kang Chul kagabi. Dahil sa pakiramdam na nagkasala kay Kang Chul, hindi niya pinigilan si Kang Chul na gawing kwarto ng bata ang kanyang walk-in closet. Naalala niya na kung niloko na niya si Kang Chul, mas mabuti pang bumawi siya sa kanyang asawa sa pagkakataong ito. Habang wala sa bahay si Kang Chul, dali-dali siyang tumawag sa kanyang matalik na kaibigan. Nagsinungaling siya na lumabas siya upang uminom kagabi. Kung malalaman nito ni Kang Chul, mag-aaway silang mag-asawa. Humingi siya ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan upang itago ito. Nang magtanong si Kang Chul, dapat na huwag siyang magkamali. Hindi niya inaasahan na pagkababa pa lang niya ng telepono, biglang lumitaw sa likod niya ang kanyang biyenan. Tinatanong niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salita na kakasabi lang niya. Nagdahilan si Bibi na baka nabingi ang kanyang biyenan. Sinabi niya na sinabihan niya lang ang kanyang matalik na kaibigan na gamitin ang bagong set ng tsaa at mag-ingat na huwag masunog ang kanilang mga bibi. Ang kanyang biyenan ay sabik na nanonood sa dekorasyon ng kwarto ng kanyang apo, kaya naniwala siya sa kanya at hindi na nagtanong pa. Ngunit, nagpahiwatig siya na kung hindi niya babantayan ang dekorasyon, ang mga taong may masamang hangarin ay gagamit ng mga mahinang klase na materyales para sa kanyang apo. Ayaw ni Bibi na manatili sa parehong silid bilang kanyang biyenan, kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sinamantala ng tiyuhin ang kawalan ni Kang Chul at pinayuhan si Bibi na iwanan si Kang Chul. Nakita ng tiyuhin na si Kang Chul ay isang tao lamang na may magandang panlabas na anyo at isang kontrabida na marunong lamang manuyo ng mga kababaihan. Kung si Bibi ay walang tiyuhin na isang negosyante na makakapagbigay ng benepisyo kay Kang Chul tulad niya, matagal na siyang iniwan ni Kang Chul. Kahit na anong sabihin ng kanyang tiyuhin, naniniwala si Bibi na si Kang Chul ay tapat sa kanya. Sa puntong ito, umuwi si Kang Chul at nakita ang kanyang ina na nag-iisa at abala, habang si Bibi ay hindi alam kung nasaan. Pinagsabihan niya si Bibi na walang pakialam. Upang magyabang sa harap ng kanyang ina, nagpasya siyang gumawa ng mga patakaran para kay Bibi. Kailangan niyang turuan si Bibi ng 3 pagsunod at 4 na kabutihan. Kaya, tinawagan niya si Bibi. Bago pa makapagsalita si Bibi, galit na siyang sinigawan dahil sa pag-iwan sa kanyang ina sa bahay. Huwag kang mag-isip na dahil may tiyuhin ka na sumusuporta sa iyo, ay magkakaroon ka na ng mga ugaling mayaman. Ang tiyuhin ay isang matandang lalaki na malapit ng magretiro. Hindi siya mapoprotektahan ng ilang taon. Kung magpapakita ka ng kawalang galang sa aking ina, umalis ka na. Nang hindi nagsasalita ang kabilang panig, naramdaman niyang may mali. Napalitan kaagad ang boses ni Bibi na nagtatanong kung ano ang sinabi niya. Agad niyang tinanong kung sino ang sumagot ng telepono kanina. Nang malaman niyang ang tiyuhin pala ang sumagot, takot na takot siya. Agad siyang pumunta sa tiyuhin para humingi ng tawad. Dali-dali siyang tumakbo sa bahay ng kanyang tiyuhin, ngunit sinara ang pinto sa kanyang mukha. Pinalayas ng tiyuhin siya at ang kanyang masintahin na asawa na si Bibi. Hindi masaya si Bibi sa ugali ng kanyang tiyuhin sa kanyang asawa, kaya nakipagtalo siya sa kanyang tiyuhin. Nag-alala si Kang Chul na mawawala ang kanyang suporta, kaya nagalit siya kay Bibi nang walang dahilan. Sinisi niya siya, kung talagang gusto mo akong tulungan, dapat ay sinubukan mong pasayahin ang tiyuhin sa halip na magdagdag ng langis sa apoy. Nang umuwi ang mag-asawa, nakita nila ang kanyang ina na nakahiga sa sofa at walang reaksyon. Tinawag siya ni Kang Chul ng ilang beses bago siya magising. Nang makita niyang masama ang pakiramdam ng kanyang ina at nagsusuka siya, nakahinga siya ng maluwag. Si Bibi na nakatayo sa tabi at nag-aalaga sa kanya ay hindi maiwasang makaramdam ng pagduduwal. Natakot siya at agad na nilinaw na hindi niya kinamumuhian ang kanyang biyenan, kundi isang natural na reaksyon lamang ng kanyang katawan. Pagkatapos, tumakbo siya sa banyo upang pakalmahin ang kanyang sarili. Si Kang Chul ay nagkaroon ng aksidente sa kotse dati at nawala ng kanyang physiological function. Kaya, si Bibi ay hindi pa rin makapagbuntis. Nag-aalala si Bibi na ang pagsusuka na ito ay hindi simple. Kumpara sa magulong buhay ni Kang Chul, sa kabilang banda, si Yeori ay puno ng sigla. Ang 4 na miyembro ng pamilya ay nakasuot ng magkakatulad na damit at pupunta upang bumili ng bagong kotse. Kahit na wala pang lisensya sa pagmamaneho si Yeori, mataas ang kanyang interes sa pagbili ng kotse. Matapos siyang magustuhan ang isang sasakyan, agad siyang nagbayad ng down payment. Pagbalik ni Yeori sa panaderya, may dumating na hindi inaasahang bisita, si Choi In-sun. Sa huling pagkikita nila, pareho silang nainis sa isa't isa. Hindi nasiyahan si Choi In-sun sa pagkakamali ni Yeori at ng kanyang matalik na kaibigan. Dala-dala niya ang product inspection report upang ipaliwanag na siya ay isang empleyado sa operations department ng isang e-commerce company. Ang mga bagay na iyon ay mga produkto na ipapalabas sa Kixi Festival livestream. Matapos makipag-usap sa e-commerce company, dinala ko ang mga produkto para sa inspeksyon.
Talagang hindi ito tulad ng iniisip ninyong dalawa. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Iori sa kanyang pagkakamali na iniisip na si Choi In-sun ay isang playboy. Ayaw na rin ni Choi In-sun na makipag-ugnayan sa kanilang dalawa. Paglabas niya ng pinto, nagbiro siya, ang mga babaeng tulad ni Iori ay malas. Ngunit hindi niya inaasahan na babalik sa kanya ang kanyang mga salita ng napakabilis. Sa parehong araw, sinabi sa kanya ng kanyang bayo na si Pungsan na nais ng kanyang mga magulang na dalhin niya ang kanyang kasintahan para kumain sa katapusan ng linggo. Nagpa siya si Choi In-sun na hanapin ang kanyang kaibigan na aktor upang magpanggap na kanyang kasintahan. Ngunit sinabi ni Pungsan na noong nakaraan, nang makipag-blind date siya, kinunan siya ng larawan ng kasamahan ng kanyang ama. Kaya, kung ayaw niyang malantad, ang tanging paraan ay dalhin ang kanyang blind date noon. Wala nang magawa si Choi In-sun. Hindi na siya makagawa ng iba, kaya nagpadala siya ng mensahe para makipagkita kay Iori. Inanalisa ni Iori na tiyak na naakit sa kanya si Choi In-sun at hindi siya makalimutan. Sa parehong oras, si Iori ay nagsisisi rin na iniwan niya ang isang gwapong lalaki dahil sa hindi pagkaunawa sa kanya. Agad siyang sumang-ayon sa panukala ni Choi In-sun na magkita. Nang magkita ang dalawa, diretsong sinabi ni Choi In-sun ang layunin ng kanyang pagbisita. Inaasahan niyang bayaran si Iori upang magpanggap na kanyang kasintahan. Kahit na hindi ito ang inaasahan niyang resulta na maging isang tipeking kasintahan, maaari siyang kumita ng pera at maging malapit sa isang gwapong lalaki. Naniwala si Iori na ito ay isang napakakapakipakinabang na deal. Hindi lamang siya sumang-ayon, ngunit nangako rin siyang mag-aarte ng napakatapat. Hindi siya tumutol sa ilang matalik na kilos. Nang magkaroon ng suporta ang emosyonal na buhay ni Iori, biglang dumating si Kang Chul. Kamakailan, dinala ni Kang Chul ang kanyang ina sa ospital. Sinabi ng doktor kay Kang Chul na lumala ang kalagayan ng kanyang ina at mabubuhay na lang siya ng 1 o 2 taon. Nagsinungaling si Kang Chul sa kanyang ina na maayos ang resulta ng pagsusuri, ngunit patago siyang umiiyak. Alam niyang ang pinakamalaking hiling ng kanyang ina ay ang custody ng kanyang apo na si Tumi. Upang matupad ang hiling ng kanyang ina, pumunta siya upang hanapin si Iori. Nagpanggap siyang nagmamalasakit, ang pag-aalaga sa 2 bata ng mag-isa ay napakahirap. Hindi rin madali ang magpakasal muli. Agad na nahulaan ni Iori na gusto niyang kunin ang custody ng anak. Saktong sa sandaling ito, nagpadala si Choi In-sun ng mensahe. Palabas na ang dalawa ay nag-ensayo para sa pagtitipon bukas. Dahil hindi niya sinasadyang gulo si Kian Hao, mabilis na nag-text si Kaiksin sa kanyang tagapagsalin na humihiling sa kanya na maging kanyang boyfriend at dapat din siyang magdala ng sariwang bulaklak upang gawing mas makatotohanan. Hindi naiintindihan ni Kian Hao ang sitwasyon at sinusubukan pa ring linlangin si Kaiksin. Narinig niya na may problema sa pananalapi ang bakery ni Kaiksin, kaya't handa siyang mag-alok ng tulong pinansyal. Pagkatapos ay nag-usap ulit sila tungkol sa issue ng custody ng bata. Inasar ni Kaiksin na makapal ang mukha ni Kian Hao at tinawag ang waiter para magdala ng isang baso ng mainit na tubig. Batay sa mga nakaraang karanasan, naramdaman ni Kian Hao na hindi siya mapakali sa loob. Natatakot siyang baka buhusan siya ni Kaiksin ng tubig. Nang pag-usapan ang custody ng bata, nagsimulang mag-isip si Kaiksin. Ang bahay na binili nilang magkasama ay inangkin na niya. Kung gusto niyang mag-settle, dapat niyang i-convert ang bahay sa pera at bigyan siya ng kalahati na hindi bababa sa 2 milyon ras. Sa puntong ito, hindi sumang-ayon si Kian Hao. Nagbago siya ng direksyon at sinisi si Kaiksin dahil sa pagbabago na naging isang praktikal na babae, walang higit pa at walang kulang. Ang bawat salita ay tungkol sa pera. Kung ganoon, hindi na pinansin ni Kaiksin ang kanyang ex-husband. Hayag siyang nagsabi na malamang sa pagitan niya at ng mistress, mayroong isa na hindi makapanganak kaya nagmamadali si Kian Hao na humingi ng custody ng bata. Pagkatapos ng mga salitang ito, nang makita ni Kaiksin ang translator sa labas ng pinto, ayaw na niyang makipag-usap sa kanya, kaya't dumiretso siya kay translator. Kung magpapanggap sila, gagawin nila ito hanggang sa huli. Hinalikan niya ang pisngi ni translator. Masiglang binati ni translator ang kanyang ex-husband, pagkatapos ay sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkasakay pa lang niya sa kotse, pinunasan ni translator ang lugar kung saan siya hinalikan ni Kaiksin ng tissue. Ngunit si Kaiksin ay patuloy na masaya at tinawag pa siyang baby. Sinabi niya sa kanya na gumamit din ng pet name para sa kanya. Nagkasama sa hapunan si Kaiksin at ang translator. Tinalakay nila ng detalyado kung paano haharapin ang mga biyena ni translator bukas. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si translator ng tawag mula sa kanyang bayaw na si Yu. Pagkatapos marinig ang nilalaman, matigas na binuksan niya ang speaker para marinig din ni Kaiksin. Sa kabilang linya, masigasig na tinuturuan ng biyenan ang 2 anak na babae ng translator. Ang stepmother ay ang pinakamasamang nilalang. Kung gusto nilang mamuhay ng maayos, wag nilang papayagan ang stepmother na pumasok sa bahay. Bukas, dapat nilang harapin ang stepmother. Kung mahilig ang stepmother sa kalinisan, dapat silang gumawa ng gulo. Kung may gusto siyang kainin, dapat nilang ubusin muna. Pagkatapos marinig iyon, nilibak ni Kaiksin ang sarili. Ang 1,000 taong gulang na fox spirit ay hindi makakalaban sa 10,000 taong gulang na monster na biyenan. Pagkatapos sabihin ni Kaiksin, alam niya na mahirap itong gawin, kaya't umatras siya. Mabilis siyang pinigilan ng translator at binigyang diin na hindi maaaring sirain ang moral na kontrata. Naniniwala rin siya na tiyak na malulutas ni Kaiksin ang krisis. Paglabas ng restaurant, masigasig na hinawakan ni Kaiksin ang kamay ng translator at sinabi na ito ay pag-ensayo para sa labanan bukas. Bagaman medyo lumaban ang translator, sa paghawak ng kamay, unti-unting naging natural ang kanyang kamay mula sa pagiging matigas. Sa kotse na naghatid kay Kaiksin pauwi, pagkatapos nilang maghiwalay ng kamay, sabay silang natahimik. Ang hangin ay puno ng mahiwaga at malabong pakiramdam. Upang basagin ang
katahimikan, binuksan ng translator ang radyo. Tamang-tama, mayroon itong broadcast tungkol sa emosyonal na relasyon mula sa magic hanggang sa pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Ang nilalaman ay ganap na tumugma sa kasalukuyang estado ng dalawa. Pagdating nila sa destinasyon, nagpaalam ang translator na parang nahihiya. Hindi na makapaghintay si Kaixin na hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Upang ibahagi ang matamis na pakiramdam ng paghawak sa kamay ng translator, dinala ni Kaixin ang mga regalo na inihanda niya ng mabuti upang bisitahin ang mga biyenan ng translator. Pagdating pa lang sa ibaba ng hagdan, napansin ng translator na ang biyenan niya at ang dalawang anak na babae ay nakatayo sa balkonahe, tahimik na nanonood. Upang maging mas makatotohanan ang kanilang pagmamahalan, sadyang huminto siya at maingat at dahan-dahang inayos ang buhok ni Kaixin na ginulo ng hangin. Ang dalawa ay nagpakita ng matamis at maunawaing pagganap. Pagpasok sa bahay, magalang na binati ni Kaixin ang lahat. Naunang sumalakay ang dalawang anak na babae ng translator. Ipinahayag ng mga bata na hindi nila gusto si Kaixin at hindi nila siya gustong tawaging tita, na agad na nagpalubog sa kapaligiran sa awkwardness. Nang hindi alam ng translator kung ano ang gagawin, bukas palad na sinabi ni Kaixin na hindi rin gusto ng kanyang dalawang anak ang translator, kaya't quits na sila. Ang sagot na ito, na hindi mapagmataas o mayabang, ay nagbigay kay Kaixin ng madaling panalo sa unang round. Naisip ng biyenan na ang babaeng ito na si Kaixin ay mapagpanggap at hindi maaaring maliitin. Ang ikalawang round ay sinimula ng biyenang babae. Habang kumakain, sinadya niyang sabihin kay Juju na kumuha ng isa pang upuan at sinabi na ang kanyang namatay na anak na babae ay laging may pwesto. Nagpakita si Juju ng awkward na ekspresyon, ngunit si Kaixin ay hindi nagpakita ng anumang kahihiyan nang hamunin siya. Sa halip, kusa pa siyang lumapit upang tumulong sa pagbubuhat ng upuan. Masigla rin niyang tinanong ang mag-asawa kung saan nila gustong ilagay ang upuan. Walang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Sa hapagkainan, gagawin na sana ng translator na kumuha ng pagkain para kay Kaixin, ngunit nagunahan ang dalawang bata sa pagsigaw. Gusto rin nilang makita siyang nalilito. Tahimik na binulungan ni Kaixin ang translator, na sabihin sa kanya na kunin ang broccoli na hindi gusto ng kanyang mga anak na babae. Pagkatapos kunin ng translator ang broccoli, tahimik na lang ang dalawang bata. Madaling kinain ni Kaixin ang pagkain. Sa ikatlong round, nagsimulang magtanong ang mga biyenan tungkol sa paglaki ni Kaixin at sa kanyang kasaysayan ng pag-aasawa. Sinabi ni Kaixin ang totoo na pinalaki siya ng kanyang tiyahin. Nakita niya ang pagprotekta ng mga magulang ng translator sa kanilang anak na babae at humanga siya. Naniniwala siya na nararamdaman din ng kanilang anak na nasa langit ang pagmamahal na ito. Bago magsalita tungkol sa kanyang kasaysayan ng pag-aasawa, pinapunta niya si translator at Juju sa kanilang mga silid kasama ang mga bata. Sinasabi na mayroong ilang nilalaman na hindi angkop para sa mga bata. Si translator at Juju na nasa silid ay biglang nakarinig ng galit na sigaw mula sa sala. Akala nila ay nag-aaway si Kaixin at ang mag-asawa, kaya't dali-dali silang lumabas upang tingnan. Ngunit nakita nilang masaya silang nag-uusap na tatlo. Napag-alaman na pagkatapos marinig ng biyenan ang kwento ni Kaixin, naramdaman niya ang kawalang katarungan para sa kanya. Sa puntong ito, ganap na nakuha ni Kaixin ang puso ng mag-asawa. Kumanga ang mag-asawa sa translator bilang isang mabuting tao, na sinabi na hindi siya magiging tulad ng ex-husband ni Kaixin. Sa hinaharap, kung maging masama ang dalawang anak ng translator, handa silang tulungan siyang disiplinahin ang mga ito. Biglang nagbago ang ugali ng mga biyenan at pumayag silang mag-date ang dalawa. Sinabi rin nila kay Kaixin na ituring niya itong kanyang sariling bahay. Sa kanilang pag-alis, tiningnan ni Kaixin ang mga masustansyang pagkain at prutas na ipinilit ng mag-asawa na ibigay sa kanya. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak siya. Hindi niya inaasahan na mas marami pa siyang nakuha kaysa sa dinala niyang mga regalo. Nakita ito ng translator at humanga siya sa kakayahan ni Kaixin na baliktarin ang sitwasyon. Mahinang bumuntong hininga si Kaixin. Sinasabi niya, sinadya lang niyang ibunyag ang kanyang mga sugat para makakuha ng simpatya. Sa huli, ang mag-asawa ay mabubuting tao at naawa sila sa kanyang sitwasyon. Sa daan pa uwi, dahan-dahang nakatulog si Kaixin. Tiningnan ng translator ang tahimik na mukha niya habang natutulog at nagulat siyang malaman na umibig na siya sa kanya nang hindi niya namamalayan. Pagdating sa bahay ni Kaixin, hindi niya maalis ang seatbelt. Yumuko ang translator para tulungan siya. Naging malapit ang kanilang distansya na naging dahilan upang makaramdam sila ng kakaibang pakiramdam. Nagbilang si Kaixin pababa mula sa 5 segundo. Nang hindi na siya naghintay sa translator na gumawa ng isang hakbang, hinalikan niya siya. Ang pag-ibig sa pagitan ng dalawang matanda ay parang nag-uumapaw na dam. Ang temperatura sa loob ng sasakyan ay tumaas at ang hangin ay mabilis na kumalat sa maliit na espasyo. Kabaligtaran ng kaligayahan ni Kaixin, si Qian Hao ay galit na umiinom kasama ang kanyang kaibigan. Ang kaibigang ito, na matagal ang hindi niya nakakausap, ay kinasusuklaman ang kanyang pagiging walang utang na loob at pag-iwan kay Kaixin noon. Sa pagkakataong ito, hindi niya kinaya ang pagmamakaawa ni Qian Hao, kaya't sa wakas ay pumayag siyang makipagkita sa kanya. Nagreklamo si Qian Hao tungkol sa lahat ng bagay. Mula nang hiwalayan niya si Kaixin at pakasalan si Xiao Qiao, naranasan niya ang lahat ng uri ng masamang kapalaran. Nagduda pa nga siya na tama ang sinabi ng kanyang ina, na si Xiao Qiao ay ang kanyang sumpa. Habang nagrereklamo, biglang nagring ang telepono ni Xiao Qiao. Galit na galit si Qian Hao at ayaw niyang sagutin. Malakas niyang itinapon ang telepono, sinusubukang i-reject ang tawag, ngunit hindi sinasadyang na-touch niya ang answer button. Narinig ni Xiao Qiao nang malinaw ang reklamo ni Qian Hao. Kung hindi niya sinubukang lumiko sa madaling daan sa araw na iyon at nakita na mas maganda ang pamilya ni Xiao Qiao kaysa kay Kaixin, ang tiyuhin ni Xiao Qiao ay maaaring tulungan ang kanyang karera.
hindi niya hihiwalayan si Kaixin. Si Xiao Qiao, na dating bulag sa pag-ibig, ay nakaramdam ng pagkabigla nang marinig niya ang katotohanan tungkol sa kanilang kasal. Agad siyang tumakbo sa bahay ng kanyang tiyuhin upang umiyak. Matagal nang inaasahan ng tiyuhin ang sitwasyong ito, kaya't sinabihan niya si Xiao Qiao na hiwalayan si Qianhao. Ngunit biglang nasuka si Xiao Qiao. Dahil sa pagdududa na siya ay buntis, nagpasyal siya na mag-test. Nang lumitaw ang dalawang guhit sa test kit, naramdaman ni Xiao Qiao na parang umiikot ang mundo. Naisip ng tiyuhin na malaking bagay ang pagbubuntis at hindi maaaring maghiwalay ng basta-basta. Kaya, tinawagan niya si Qianhao na pumunta sa kanilang bahay upang mag-usap. Ngunit, natakot si Xiao Qiao at nagmakaawa sa kanyang tiyuhin. Huwag na huwag mong sasabihin kay Qianhao na buntis ka dahil ang bata ay hindi niya anak. Natulala ang dalawang matanda at dali-dali nilang tinanong kung sino ang ama ng bata. Umiyak si Xiao Qiao, hindi niya rin alam kung sino ang lalaki. Noong gabing iyon, nalasing siya sa isang bar at nang magising siya, wala na siyang kasama. Sa oras na ito, si Qianhao ay dumaranas ng lahat ng uri ng malas. Sa ilalim ng pang-udyok ng kanyang ina, pumunta siya sa isang manghula upang tingnan ang kanyang kapalaran. Sinabi niya na mula nang hiwalayan niya ang kanyang dating asawa at pakasalan ang kanyang kasalukuyang asawa. Una, naaksidente siya sa kotse at pagkatapos ay nadiagnose ang kanyang ina na may malubhang sakit. Gusto niyang malaman kung ang kanyang asawa ay masama sa kanya. Sinabi ng manghula na ang kanyang kasalukuyang asawa ay talagang nagdala sa kanya ng swerte sa simula. Ngunit unti-unting nagbago ang kapalaran. Para baguhin ito, kailangan niyang gamitin ang pera para alisin ang mga ginawa niyang masasamang bagay. Si Qianhao ay nasaktan, ngunit hindi niya ito inamin. Tinawag niya ang manghula na isang manloloko at agad na umalis kasama ang kanyang ina. Gayunpaman, lubos na naniniwala ang kanyang ina sa manghula. Upang matulungan ang kanyang anak na baguhin ang kanyang kapalaran, bumalik siya nang hindi alam ni Qianhao at nagmakaawa sa manghula na tulungan siyang tanggalin ang masamang kapalaran. Itinaas ng manghula ang dalawang daliri. Agad na kinuha ng ina ni Qianhao ang 20,000 krusty sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa manghula. Sa panig ni Qianhao, tinawag siya sa bahay ng tiyuhin. Takot si Xiao Qiao na malaman ni Qianhao ang kanyang lihim na pagbubuntis, kaya't kahit anong pakiusap ni Qianhao, ayaw niyang umuwi kasama niya. Naisip ng tiyuhin na siya ay naging immoral at wala ng pag-asa, kaya't pinalabas niya sila ni Qianhao sa bahay. Pagdating sa bahay, nagulat ang mag-asawa sa kanilang nakita. Ang ina ni Qianhao ay gumastos ng 20,000 krusty upang kumuha ng isang rebulto ni Guanggo. Ang mga pader ng sala, silid tulugan, at maging ang kusina ay puno ng mga anting-anting. Nang makita ni Xiao Qiao ang mga anting-anting, nagalit siya. Sa kabila ng pagpigil ng kanyang biyenan, inabot niya ang anting-anting sa dingding at pinunit ito. Nang makita ito ng biyenan, mabilis niyang pinigilan siya at halos nagkasakitan silang dalawa. Tumayo si Qianhao sa gitna at sumigaw, hinihiling sa dalawa na kumalma. Ngunit, hindi inaasahan na si Xiao Qiao, na nagalit, ay biglang nawala ng malay. Akala ng biyenan na nagpapanggap lang siya na may sakit. At siya ay nagpanggap na natumba, sumasakal sa dibdib niya at bumagsak sa braso ni Qianhao, na nagpapanggap na walang malay. Nagmamadaling dinala ni Qianhao ang dalawa sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na maayos ang kalusugan ng kanyang ina at si Xiao Qiao ay talagang buntis at kailangan niyang iwasan ang matinding emosyon. Ang ina ni Qianhao, na nagpapanggap na nawala ng malay, ay biglang bumangon mula sa kama nang marinig niya na buntis si Xiao Qiao. Paulit-ulit siyang pumalo sa kanyang hita at sinabi na ang rebulto ni Guangong at ang anting-anting na nakuha niya ay naging epektibo at tinulungan siyang mayakap ang kanyang apo habang nabubuhay pa siya. Siya ay nalubog sa kaligayahan at hindi niya napansin na nag-iba ang kulay ng mukha ni Qianhao. Nang magising si Xiao Qiao, nakita niya si Qianhao nang umiti, ngunit hindi talaga at nakatitig sa kanya. Alam niya na nabunyag ang kanyang lihim na pagbubuntis, kaya't natakot siya at patuloy na humingi ng diborsyo. Pagka-uwi nila mula sa ospital, kusa siyang humingi ng paumanhin kay Qianhao at muling nag-alok ng diborsyo. Ngunit, hindi nagsalita si Qianhao mula simula hanggang sa huli. Bigla siyang tumayo at umalis sa silid. Naramdaman ni Xiao Qiao ang panganib, kaya't tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit at sinubukang tumakas habang hindi nakatingin si Qianhao. Ngunit nahuli siya ng kanyang biyenan. Sa sandaling ito, ang biyenan ay walang kaalam-alam at itinuring niya si Xiao Qiao bilang isang bayani na magpapatuloy sa kanilang angkan. Nang makita ito, agad siyang pinigilan at matigas na sinabi na hindi siya papayagan na umalis. Narinig ni Qianhao ang pagtatalo at lumapit. Malakas niyang hinila si Xiao Qiao papasok sa silid tulugan. Pagkatapos niyang itapon sa kama, galit na galit niyang sinakal si Xiao Qiao hanggang sa hindi na siya makahinga. Pagkatapos ay binitawan niya ito. Umiyak si Xiao Qiao at nagmakaawa na hiwalayan na siya, umaasa na hahayaan na lang nila ang isa't isa. Ngunit tumawa lang si Qianhao at hindi pumayag. Pinilit niya rin si Xiao Qiao na ipanganak ang bata. Ang kanyang ina ay may sakit at mayroon na lang 2 taon na natitira sa kanyang buhay. Gusto niyang mayakap ng kanyang ina ang kanyang apo at maging masaya sa kanyang huling mga araw. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, maghihiwalay na sila. Umiyak si Xiao Qiao at sinabi na hindi niya alam kung sino ang ama ng bata at hindi niya kayang palakihin ang bata mag-isa. Ngunit, hindi pinansin ni Qianhao ang kanyang kalagayan. Binantaan niya si Xiao Qiao na kung maglakas loob siyang ipalaglag ang bata, ibubunyag niya. Ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ng kanyang tiyuhin ay sumira sa buong pamilya ni Xiao Qiao. Natakot si Xiao Qiao at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Wala siyang magagawa kundi sundin ang agos. Pumunta si Qianhao at ang kanyang ina sa isang tindahan ng baby supplies. Natupad ang kanilang hiling, kaya't nagpa siya ang kanyang ina na iwan ang lahat ng ari-arian sa batang nasa sinapupunan ni Xiao Qiao. Upang maghiganti, ayaw ni Kaixin na ibigay ang custody ng kanyang apo na si Xiaomi. Hindi maaaring ibahagi ni
Kian Hao ang ari-arian sa isang bata na hindi alam ang pinagmulan. Sinabi niya na ang batang nasa sinapupunan ni Xiao Qiao ay maaaring isang babae. Dapat pa rin nilang ituring si Xiao Mi bilang unang tagapagmana. Ang anak ni Xiao Qiao ay maaari lamang maging reserba at hindi kailangang bigyan ng labis na atensyon. Upang mapanatili ang koneksyon kay Xiao Mi, ang mag-ina ay nagpunta sa nursery ni Xiao Mi at kinuha si Xiao Mi mula sa mga kamay ni Ate Li. Kinarga nila si Xiao Mi at umalis. Sa sumunod na segundo, dinala ni Ate Li ang mag-ina sa bahay. Pagdating ni Kaixin mula sa trabaho, nakita niya si Kian Hao na karga ang kanyang anak at naglalaro. Akala niya ay mali ang pagbukas niya ng pinto, kaya't sinara niya ito at binuksan muli. Sa pagkakataong ito, kinumpirma niya na talagang pumunta si Kian Hao sa kanyang bahay. Hinila siya ni Ate Li sa silid upang sabihin ang buong kwento. Sa pagkakataong ito, gusto ng mag-ina ni Kian Hao na kausapin si Kaixin tungkol sa mana ng pamilya. Naisip ni Ate Li na kung may pera, bakit hindi niya ito kunin? Kaya't dinala niya ang dalawa sa pintuan. Iniling ni Kian Hao na makausap si Kaixin ng sarilinan. Lumabas ang dalawa, nag-pose si Kian Hao. At sinabi pa niya nang may pagmamahal na buntis na si Xiao Qiao. Ngunit ang nasa isip niya ay si Kaixin nang siya ay buntis. Iyon ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Nang marinig ito ni Kaixin, lihim siyang tumawag kay Xiao Qiao upang makita ni Xiao Qiao ang tunay na mukha ni Kian Hao. Narinig ni Xiao Qiao si Kian Hao na nangako na iiwan niya ang lahat ng ari-arian sa anak ni Kaixin at nagalit siya. Naghintay si Kaixin hanggang sa matapos si Kian Hao sa pagsasalita. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang screen ng tawag at tinanong si Kian Hao kung narinig ba siya ni Xiao Qiao. Sa puntong ito, nalaman ni Kian Hao na nilinlang siya ni Kaixin. Kumpara sa drama kay Kaixin, hindi rin mapakali ang translator. Ang mga empleyado ng kumpanya ay gumawa ng pagkakamali sa trabaho. Ang translator ay ang team leader, kaya upang mabayaran ang mga pagkalugi, kailangan niyang humingi ng paumanhin sa lahat ng dako. Pagod siyang umuwi sa bahay ng kanyang biyenan at nakita niyang malamig ang kapaligiran. Nang magtanong siya, nalaman niyang nag-away ang bayaw niyang si Juju at ang biyenan niya at umalis na siya sa bahay. Lumalabas na pagkatapos ihatid ng translator si Kaixin sa bahay kagabi. May malinaw na bakas ng lipstick sa kanyang mukha. Hindi komportable si Juju nang makita niya ito. Akala niya ay nagpapanggap lang ang translator na mayroon siyang date para harapin ang kanyang mga magulang. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng damdamin ang translator para sa kabilang partido. Hindi siya nasisiyahan na ang translator ay nagpapanggap lang at naging seryoso. Sa isang banda, nagpakita siya ng malalim na pagmamahal sa kanyang namatay na kapatid. Ngunit sa kabilang banda, mayroon siyang malabong relasyon sa isang bagong tao. Nang mag-overtime ang translator, akala niya ay nakikipag-date ang translator kay Kaixin, kaya't galit siyang pinagalitan ang dalawang bata. Matagal nang hindi nasisiyahan ang biyenan sa pag-uwi ni Juju sa bansa at sa pagiging pabigat niya sa kanyang mga magulang, kaya't ang pagpapagalit ni Juju sa dalawang bata ay naging dahilan ng pag-aaway nila ng kanyang ama. Dahil sa pagiging galit ni Juju, umalis siya sa bahay. Natagpuan ng translator si Juju sa komunidad. Pagkatapos niyang pakinggan ang mga reklamo ni Juju tungkol sa kanya, inamin niya na mayroon siyang kaunting damdamin para kay Kaixin, ngunit hindi nito naapektuhan ang lugar ng kanyang namatay na asawa sa kanyang puso. Siya ay isang ordinaryong lalaki na nasa edad na at hindi niya kayang manatiling walang asawa sa buong buhay niya. Hindi pa tapos magsalita ang translator. Narinig nila ang mga sigaw ng tulong mula sa tabi. Sa oras na ito, nakita nila na ang biyenan ay lumulutang sa tubig. Hindi alintana ang panganib, tumalon ang translator sa ilog upang iligtas ang kanyang biyenan. Si Juju ay galit at nag-aalala. Hindi niya maintindihan kung bakit tumalon ang kanyang ama sa ilog, gayong hindi siya marunong lumangoy. Huminga ng malalim ang kanyang ama at sumagot na nakita niya ang kulay ng damit ng taong tumalon sa ilog na kapareho ng kay Juju, kaya tumalon siya ng walang pag-aalinlangan. Umiyak si Juju at niyakap ang kanyang ama. Pagkatapos ng insidente, ang agwat sa pagitan nilang mag-ama ay tahimik na naayos. Madalas na nagrereklamo si Juju sa kanyang ama na kinukumpara siya sa kanyang namatay na kapatid at palagi siyang sinasabihan na siya ay isang pabigat. Ngayon lang niya naintindihan na ang dahilan kung bakit siya ay nasa bahay at isang pabigat ay dahil nagbigay sa kanya ang kanyang ama ng matatag na buhay at pinrotektahan siya mula sa mga bagyo, kaya't hindi nag-aalala ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Juju na maghahanap siya ng trabaho. Ang mag-asawa ay masayang naglakad-lakad sa sala. Ang kanilang pamilya ay mayaman at hindi nawawala ng pera na kikitain ni Juju. Sa paghahanap ng trabaho, ibig sabihin ay hindi na malungkot si Juju at handa siyang harapin ang buhay ng positibo. Pagkatapos maayos ang alitan, umuwi ang translator na may sugat sa kanyang likod. Pagkatapos ng abalang araw, nang kumalma na siya, gusto niyang maghanap ng taong makakausap. Nagpadala siya ng mensahe kay Kaixin na gustong makipag-usap sa kanya. Naghihintay din si Kaixin ng mensahe mula sa kanya. Biglang nakaramdam ng pagmamadali ang translator. Gusto niyang makita agad si Kaixin. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Kaixin. Nang malaman ni Kaixin na paparating na ang translator, mabilis siyang bumaba upang makita ang taong gusto niya. Nang magkita ang dalawa, hindi nila napigilan ang kanilang nararamdaman at gusto nilang maging malapit sa isa't isa. Sa kasamaang palad, ang komunidad ay maraming tao at hindi angkop para sa mga eksenang may limitasyon para sa mga bata. Nang makumpirma nila na may G ang bawat isa, agad silang lumipat sa isang hotel. Pagkapasok sa silid, kalmado na pumasok si Kaixin sa banyo para maligo. Pagkapasok pa lang niya sa banyo,
narinig niya ang mga sigaw ng tulong ng translator sa labas. Lumalabas na masakit ang likod ng translator. Gusto niyang kumuha ng gamit sa kama. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog siya sa kanyang likod. Muli siyang nakahiga ng nakaharap sa kama at hindi na makatayo. Dinala siya ni Kaiksin sa ospital para magpagamot. Humingi ng paumanhin ang translator dahil nasira niya ang kanilang mood. Sa susunod, kapag maayos na ang kanyang katawan, babayaran niya si Kaiksin. Pagkatapos ng paggagamot, inalalayan ni Kaiksin ang translator pauwi. Sa daan pauwi, sinabi ng translator na handa siyang maging family partner ni Kaiksin. Umaasa siyang magkikita ang dalawang pamilya sa lalong madaling panahon at planuhin ang kanilang kasal. Hindi inaasahan ni Kaiksin na magiging mabilis ang pag-unlad nito. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay pagod at inaantok. Sa halip na umuwi pagkatapos niyang ayusin ang translator, hindi niya namalayan na nakahiga siya sa kama at nakatulog. Kinabukasan, mabilis na nag-empake ang dalawa. Isa ang pumunta sa bahay ng kanyang biyenan para kunin ang kanyang anak, habang ang isa naman ay umuwi para ihatid ang kanyang anak sa eskwelahan. Pag-uwi ni Kaiksin, agad siyang sinaway ni Ate Lee. Hindi siya umuwi sa gabi at naka-off ang kanyang telepono na naging dahilan ng pag-aalala ni Ate Lee sa buong gabi. Kinuha ni Kaiksin ang medical receipt para patunayan na pumunta siya sa ospital. Ngunit, hindi sinasadyang nahulog ang hotel key card sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng matinding tanong ni Ate Lee at ng kanyang matalik na kaibigan, inamin ni Kaiksin na gusto siyang pakasalan ng translator. Nagmamadaling naghanap ang kanyang matalik na kaibigan ng larawan at personal na impormasyon ng translator para ipakita kay Ate Lee. Nang makita ni Ate Lee ang tatlong salitang maichenjay, naisip niya na ang pangalan ay nagpakita ng kawalan ng sinseridad, kaya't agad siyang nagpahayag ng kanyang pagtutol. Ngunit biglang tumalon si Kaiksin at idineklara na walang bisa ang pagtutol. Pumayag siyang magpakasal sa translator. Kumpara sa pagmamalaki ni Kaiksin, ang sitwasyon ni Qian Hao ay ganap na magulo. Pagkaalis niya sa bahay ni Kaiksin, naalala niya ang masayang oras na kasama ang dalawang bata. Pinagsisihan niya ang paghihiwalay kay Kaiksin. Dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam, pumunta siya sa isang bar upang uminom at makalimutan ang kanyang kalungkutan. Nagkataon na may isang kaakit-akit na babae ang lumapit sa kanya at nagsimulang makipag-usap. Upang makumpirma kung bumuti na ang kanyang physiological function, dinala ni Qian Hao ang babae sa isang hotel. Bago magsimula, uminom siya ng isang tableta upang maghanda na makipaglaban ng buong lakas. Ngunit, bago pa man sila magsimula, nahuli na sila ng mga nagpapatrolyang pulis. Nakatanggap si Xiao Qiao ng tawag mula sa pulis. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang bayaran ang multa at IBN si Qian Hao. Sa daan pa uwi, lihim siyang natuwa dahil hindi naging matagumpay ang pagbili ni Qian Hao ng sex at hindi naging malaking issue. Nagitngit ang ngipin ni Qian Hao at sinabi sa kanya na kung hindi pumasok ang pulis, nasa ikalawang round na sana sila. Wala siyang problema sa kanyang katawan, kundi wala lang siyang nararamdaman kay Xiao Qiao. Tiniis ni Xiao Qiao ang kahihiyan. Pagka-uwi, nagpakumbaba siya at nagmakaawa kay Qian Hao na ituring na quits na sila. Mula ngayon, mabuhay na lang sila ng maayos o maghiwalay ng mapayapa. Huwag na silang mag-away pa. Hinawakan ni Qian Hao ang kanyang mukha at ipinakita ang kanyang saloobin. Hindi niya hihiwalayan si Xiao Qiao. Hindi na rin niya kayang mamuhay ng kasama si Xiao Qiao. Ang gusto niyang gawin ay subaybayan si Xiao Qiao at ipanganak ang bata. Hindi makatakas si Xiao Qiao mula sa pinsala na dulot ni Qian Hao. Nang makaramdam siya ng sakit at kawalan ng pag-asa, isang netizen na nagngangalang Tianya ang kusa na nag-add sa kanya at nakipag-usap sa kanya. Si Xiao Qiao na nalulumbay ay sa wakas ay nakahanap ng lugar upang ilabas ang kanyang mga hinaing. Ikinuwento niya ang lahat ng paghihirap sa kanyang kasal sa kausap. Nagplano at nag-strategize ang netizen para sa kanya. Kung sinasadya siyang paghigantihan ng kanyang asawa, hindi na niya kailangang tiisin pa ang pang-aabuso. Dapat siyang maghiganti ng marahas tulad ng isang leon. Sinunod ni Xiao Qiao ang payo ng netizen. Kinuha niya ang resibo ng multa ni Qian Hao sa istasyon ng pulisya at ibinigay ito sa kanyang biyenan para bayaran. Galit na hinila ni Qian Hao si Xiao Qiao sa silid. Tinanong niya siya kung bakit siya may karapatang humingi ng pera sa kanyang biyenan gayong buntis siya sa anak ng ibang tao. Si Xiao Qiao ay naging baliw na walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, sinulsulan pa niya si Qian Hao na patayin siya kung kaya niya. Malakas na sinakal ni Qian Hao ang liig niya, ngunit sa huli ay nakabalik siya sa kanyang katinuan at binitawan siya. Sinamantala ni Xiao Qiao ang pagkakataon at hinawakan ang damit ni Qian Hao para bantaan siya. Kung maglakas loob pa si Qian Hao na pahirapan siya, tiyak na maghihiganti siya. Sa pinakamasama, pareho silang magiging talo. Hindi na makayanan ni Qian Hao, kaya tinulak niya si Xiao Qiao at tumakas. Ang sitwasyon na nawalan ng kontrol sa kanyang harapan ay nagpahirap sa kanya na makahinga. Itinuring ni Xiao Qiao ang kanyang online na kaibigan bilang kanyang tanging emosyonal na suporta. Sa buong araw, palihim siyang nakikipag-usap sa taong iyon sa likod ni Qian Hao. Hindi niya alam na ang kabilang panig ay isang scam organization. Ang lahat ng paraan ng pakikipag-usap at wika ay maingat na sinanay para mahulog siya sa kanilang patibong. Samantala, upang maibalik ang kanyang pagkalalaki, nagsuot si Qian Hao ng nakatagong damit at pumunta sa isang klinika ng tradisyonal na medisina upang gamutin ang kawalan ng kakayahan. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na magiging epektibo ito sa loob ng isang buwan. Umalis siya na may dalang malaking bag ng Chinese herbs pa uwi. Ngunit nakita niya na ang pagsusuka ng kanyang ina ay lalong lumala. Sa sandaling ito, dumating si Xiao Qiao mula sa labas. Si Tram Tram ay maingat. Ang dalawang tao ay nagpapanggap muli ng malalim na pagmamahalan ng mag-ina. Walang ganang makipagtalo si Qian Hao kay Xiao Qiao. Para mapasaya ang kanyang ina, tinawagan niya si Kaitam at hiniling na dalhin ang dalawang bata sa bahay sa katapusan ng linggo. Alam ni Kaitam na ang pamilya ni Qian Hao ay may diskriminasyon sa babae at ayaw niyang magdusa ang kanyang anak na babae, kaya tumanggi siya. Sa dahilan na hindi
pupunta si Big Rice, natural na hindi rin pupunta si Little Rice. Tiniyak ni Qian Hao na hindi magdurusa si Big Rice. Agad na humingi si Kaitam sa kanya ng 8,000 na deposito bilang garantiya. Kung may masamang nangyari kay Big Rice, direktang ibabawas ang pera. Kailangang pumayag si Qian Hao ng pilitan. Humanga ang kanyang matalik na kaibigan sa paraan ng pagpaparusa ni Kaitam sa lalaking iyon. Sinabi ni Kaitam na marami siyang natutunan pagkatapos ng kanyang 7 beses na nabigong kasal. Ang kanyang pangunahing prioridad ngayon ay ang kumita ng pera para alagaan si Sister Le at ang kanyang mga anak. Kung hindi tinanggap si Trindich ni Sister Le at ng mga bata, tiyak na magpapaalam siya. Mula sa usapan ng mga matatanda, nalaman ng dalawang bata na may bagong pag-ibig ang kanilang ina. Umaasa sila na si Kaitam ay magiging masaya sa pag-ibig at ang bahay ay mapupuno ng tawanan at isang komportable at maaliwalas na kapaligiran. Kinabukasan, pumunta si Kaitam at ang kanyang matalik na kaibigan sa reunion ng kanilang college. Pagkababa pa lang nila ng kotse, nakita na nila si Qian Hao at Xiao Qiao. Ayaw ni Qian Hao na mapahiya sa harap ng kanyang mga kaklase, kaya espesyal niyang binalaan si Xiao Qiao bago sila dumating. Kahit gaano pa kasama ang kanilang kasal, kailangan nilang magpanggap na isang mapagmahal na mag-asawa. Alam ng kanilang mga kaklase na noong una, sina Kaitam at Qian Hao ay isang magandang mag-asawa. Dahil sa pakikialam ni Xiao Qiao, kaya sila naghiwalay. Ngayon na naroon silang tatlo, pinayuhan ng class president si Kaitam na pigilan ang kanyang galit upang hindi maging pangit ang sitwasyon. Ngunit, si Kaitam ay walang intensyon na bigyang pansin ang masamang mag-asawa na ito. Abgala siya sa pag-text kay Trindich. Ang dalawa ay masayang nag-uusap. Sa sandaling ito, ang guro sa entablado, upang tulungan si Kaitam na mapawi ang kanyang sama ng loob, ay nagpanggap na hindi alam na sila ay naghiwalay na at pinuri pa rin sila bilang isang magandang mag-asawa. At inutusan silang dalawa na umupo magkatabi. Sa pilitang umupo si Qian Hao sa tabi ni Kaitam. Si Xiao Qiao, na iniwan, ay halos hindi na mapanatili ang kanyang disenteng hitsura, kaya palihim siyang nag-text kay Kaitam at hiniling na makipag-usap sa kanya ng sarilinan. Nang makaupo silang dalawa, diretsong sinabi ni Xiao Qiao na gusto niyang ibalik si Qian Hao kay Kaitam. Sabi niya, anuman ang mangyari, siya ang ama ng mga bata. Nagduda si Kaitam na nababaliw si Xiao Qiao. Gaano karaming pagsisikap ang ginugol niya para makuha si Qian Hao noon, at ngayon na nalaman niyang may problema si Qian Hao, gusto niyang ibalik siya sa kanyang ex-wife. Tinatamad si Kaitam na makinig sa kanyang reklamo tungkol kay Qian Hao. Taos puso siyang umaasa na ang perpektong mag-asawa na ito ay mananatiling magkasama at hindi na makakasakit pa sa iba. Sa daan pa uwi, sinabi ni Xiao Qiao kay Qian Hao na dalhin siya sa ospital para magpatingin sa kanyang pagbubuntis. Ngunit gusto lang siya nitong iwan sa intersection para maghanap ng sarili niyang paraan para makapunta sa ospital. Humingi si Xiao Qiao ng pera kay Qian Hao dahil siya naman ang nagpilit na panatilihin ang sanggol. Galit na inapakan ni Qian Hao ang accelerator at biglang preno. Hindi na nakayanan ni Xiao Qiao. Kinuha niya ang buhok ni Qian Hao upang ilabas ang kanyang galit. Habang nag-aaway sila, isang sasakyan sa likuran ang biglang bumangga. Ang driver ay si Kaitam. Sinunod niya ang prinsipyo sa trabaho na huwag magpanik kapag may problema at agad siyang nag-post tungkol sa banggaan sa kanyang social media. Ang post na ito ay nakita ni Trindich na abala at iritado. Hindi niya sinasadyang marinig ang isang tawag sa telepono mula sa General Director. Nalaman ni Trindich na tatanggalin ng kumpanya ang kanilang buong koponan at balak pa nilang kunin ang proyekto mula sa kanyang kamay bago ang anunsyo. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon ng paglilingkod ng may dedikasyon, sa wakas ay nasa ganitong sitwasyon siya. Habang pinapanood niya ang kanyang mga kasamahan na seryosong nagtatrabaho, naramdaman niya ang matinding kaguluhan. Sumandal siya sa upuan na tila nawala ng pag-asa. Sa sandaling ito, nakita niya ang post ni Kaitam sa social media. Nang malaman niya ang lokasyon nito, ginamit niya ang dahilan na makikipagkita sa isang kliyente at agad na pumunta sa lugar. Bago dumating si Trindich, nakita ni Xiao Qiao na ayaw siyang dalhin ni Qian Hao sa ospital. Ngunit patuloy siyang nasa paligid ni Kaitam. Agad siyang naramdaman na pinaglalaruan siya. Si Kaitam, na kanina lang ay buong tapang na tumanggi na balikan si Qian Hao, ngayon ay masayang nakikipag-usap sa kanya. Sa galit ni Xiao Qiao, bumaba siya ng sasakyan at sinabing kasuklam-suklam si Kaitam. Ngunit sa halip ay sinigawan siya ni Qian Hao. Galit siyang nagsalita ng masama at sinabing hinding-hindi na siya sasakay sa sasakyan ni Qian Hao at umalis sakay ng taxi. Nang dumating si Trindich, inilagay niya si Kaitam sa kotse at kusa siyang pumunta upang makipag-usap kay Qian Hao tungkol sa insidente. Hindi mapigilang papurihan ng kanyang matalik na kaibigan si Trindich bilang isang responsableng lalaki. Nang marinig ni Qian Hao na tinawag ni Trindich ang sarili niyang boyfriend ni Kaitam, naging masama ang kanyang itsura. Mabilis na naresolba ni Trindich ang insidente at agad na pinababa ni Kaitam ang kanyang matalik na kaibigan dahil mas pinahahalagahan niya ang hitsura kaysa sa pagkakaibigan. Gusto niyang maging mag-isa kasama si Trindich. Nang bumalik si Qian Hao, nakita niya ang matalik na pag-ugali ni Kaitam at Trindich at sa matinding inggit, nagbago ang kanyang mukha. Agad niyang tinawagan si Kaitam at pinaalalahanan na huwag kalimutan ang napag-usapan nila. Maaga sa makalawa, susunduin niya ang dalawang bata. Pagkababa ni Kaitam sa telepono, hinalikan niya si Trindich upang pasalamatan siya sa pagtulong. Nagpasalamat naman si Trindich. Sinabi niya na nalulungkot siya dahil malapit na siyang mawala ng trabaho. Ngunit pagkatapos makita si Kaitam, gumaan ang pakiramdam niya. Nakita ni Kaitam na ayaw munang bumalik ni Trindich sa kumpanya, kaya dinala niya ito sa amusement park upang magsaya at makalimutan ang kanyang mga problema. Sa pagtingin sa maliwanag na mukha ni Kaitam,
Naramdaman ni Trindich ang matinding saya. Naramdaman niya na mapalad siya dahil dumating si Kaitam sa kanyang buhay at ginawa siyang muling umibig sa kabila ng pagiging nasa gitnang edad. Pagkatapos maglaro, maingat na tinulungan ni Trindich si Kaitam na isuot ang kanyang sapatos bilang paghahanda sa pag-uwi. Habang tinatamasa ni Kaitam ang malumanay na pag-aalaga ni Trindich, lalo siyang nahulog sa gwapong lalaking ito. Ang kanyang mukha ay puno ng masayang ngiti. Nang magpaalam, nagpadala siya ng flying kiss kay Trindich na parang isang bagong kasal na nagpuno kay Trindich ng matamis na damdamin. Samantala, ang biyena ni Trindich ay hindi mapakali. Pagkatapos magtrabaho sa umaga, siya ay nanatili sa dormitoryo ng sementeryo. Si Trindich ay umupa ng taong maghahatid sundo sa kanyang anak na babae, kaya biglang hindi na kailangan ang biyenan at marami siyang libreng oras. Pinagtawanan niya ang sarili bilang isang aso na natanggalan ng tali, na malaya ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Naalala niya na kung magpapakasal sina Trindich at Kaitam, kailangan nilang alagaan ang 4 na bata. Maghihintay siya hanggang sa magmakaawa si Trindich sa kanyang tulong. Gusto niyang ayusin ang ugali ni Trindich na humingi ng tulong, ngunit ayaw naman magpakumbaba. Samantala, pagkatapos ng check-up ni Xiao Qiao, nakita niya si Qian Hao na nagtatanong tungkol sa sakit ng kanyang ina. Muli siyang huminahon at sinabi na gusto niyang ipalaglag ang sanggol at gusto lang nilang mag-asawa na mabuhay ng magkasama. Ngunit si Qian Hao ay hindi nagpatalo. Ipinilit niya na ipanganak niya ang sanggol. Galit na umiyak si Xiao Qiao sa bahay ng kanyang tiyuhin. Hindi niya na makayanan ang pagpapahirap ni Qian Hao at gusto niyang ipalaglag ang sanggol at makipagdiborsyo. Naawa ang mga matatanda sa bahay sa kanyang sitwasyon, kaya nagpa siya silang tulungan siyang magdiborsyo. Naniniwala sila na pagkatapos ng pangyayaring ito, ang kanyang bulag na pag-ibig ay magigising at hindi na siya muling mapapaniwalaan ni Qian Hao. Pansamantalang isinantabi ni Qian Hao ang usapin ni Xiao Qiao upang maalagaan ang kanyang ina. Mula sa doktor, nalaman niya na lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Pinayuhan siya ng doktor na subukang tuparin ang hiling ng kanyang ina upang hindi siya magsisi. Umalis si Qian Hao sa ospital na nalulumbay. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Nang marinig niya ang pagsigaw ng ina para sa tulong, agad siyang tumakbo. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sahig at sinisigawan ng kanyang ama. Sa galit, hinawakan ni Qian Hao ang kwelyo ng kanyang ama. Naisip niya na sinaktan siya ng ama. Depensibong sinabi ng kanyang ama na habang masaya siyang sumasayaw, biglang dumating ang kanyang asawa, umiiyak at sumisigaw. Hindi lang siya sinaktan, kundi kinuha pa ang peluka ng kanyang dance partner. Nang makita na pinagtitinginan sila ng mga tao, hindi na pinansin ni Qian Hao ang kanyang ama. Maingat niyang tinulungan ang kanyang ina na umalis. Si Xiao Qiao, na sinusuportahan ng kanyang tiyuhin at tiyahin, ay determinadong magdiborsyo. Ngunit pag-uwi niya, nakita niya si Qian Hao na umiiyak sa sala. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay may advanced na cancer at mayroon na lamang 2 buwan para mabuhay. Hinawakan niya ang kamay ni Xiao Qiao at nagmakaawa sa kanya na panatilihin ang sanggol upang magkaroon ng pag-asa ang kanyang ina. Nangako rin siya na ituturing niyang sarili niyang anak ang sanggol at sasamahan siya sa mga buwan ng check-up. Muling nabalik ang bulag na pag-ibig ni Xiao Qiao. Kinalimutan niya ang lahat ng mga insulto ni Qian Hao sa kanya noon. Nang tumawag ang kanyang tiyuhin para dalhin siya sa ospital upang ipalaglag ang sanggol, nag-alinlangan siyang sinabi na humingi na ng tawad si Qian Hao at nagpasya siyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Galit na pinatayan siya ng telepono ng kanyang tiyahin at sumumpa na hindi na siya makikialam sa kanyang buhay. Tulad na napagkasunduan, dinala ni Qian Hao ang kanyang ina sa bahay ni Kaitam para sunduin ang mga bata. Bago bumaba ng kotse, espesyal siyang nagbigay ng mga tagubilin. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag magdiskriminasyon sa kasarian at baliwalain ang damdamin ni Big Rice. Nangako ang kanyang ina na magiging pantay siya sa pagtrato. Ngunit pagkababa pa lang niya ng kotse, tumakbo agad siya kay Little Rice at ganap na hindi pinansin si Big Rice. Pag-uwi nila, inila ng ina ni Qian Hao si Little Rice at ipinagmalaki sa mga kapitbahay ang kanyang apo. Muli niyang binaliwala si Big Rice. Nakita ni Qian Hao ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang anak na babae, kaya mabilis niyang hinila ang kamay nito pauwi. Kasabay nito, ipinaliwanag niya sa kanyang anak na mali ang ginawa ng lola nito at umaasa siyang dahil sa kanya, hindi na magagalit si Big Rice sa kanyang lola na may malubhang sakit. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumuhod siya at kinarga si Big Rice sa likod upang aliwin ang kanyang damdamin. Ang 2 bata ay wala sa bahay. Si Kaitam, sa kabilang banda, ay nakatanggap ng tawag mula kay Qian Hao upang mahanap ng bagong trabaho bago siya tanggalin sa trabaho. Si Trindich ay kusang loob na dinala ang boss ng ibang kumpanya sa airport at nais niyang ipromote ang sarili niya habang nasa daan. Bago siya umalis, mabilis siyang tumawag sa kanyang biyenan at humingi ng tulong upang sunduin ang kanyang mga anak na nasa dance class. Sadyang hindi sinagot ng kanyang biyenan ang tawag. Tinawagan ni Trindich ang kanyang biyenang babae, ngunit kinuha ng kanyang asawa ang telepono. Nagtatampo pa rin ang kanyang biyenan. Nais niyang hintayin si Trindich na tumawag ng ilang beses pa. Nakita ni Trindich na palapit na ang boss, kaya kinailangan niyang tawagan si Kaitam para humingi ng tulong. Agad na pumayag si Kaitam. Naghintay ng matagal ang biyenan, ngunit hindi tumawag si Trindich, kaya hindi na siya mapakali. Matapos mag-alinlangan, kusa siyang tumawag muli, ngunit abala si Trindich sa pakikipag-usap tungkol sa trabaho. Naramdaman ng biyenan na pinapahirapan siya ni Trindich, kaya galit siyang nagmura. Sa sandaling ito, dumating si Kaitam sa dance class. Inilabas ng guro ang 2 bata, tulad ng sinabi ni Trindich noon. Ngunit tumanggi ang 2 bata sa pagdating niya. Ano man ang sabihin niya, ayaw nilang sumama. Siniguro ni Kaitam sa 2 bata na ihahatid
ihatid niya sila ng ligtas sa bahay ng kanilang lolo't lola bago siya umalis. Nang makita niyang ayaw pa rin nilang umalis, iminungkahi niyang dalhin sila para kumain ng fried chicken at burger. Pumayag ang magkapatid na sumama sa kanya pagkatapos nilang marinig iyon. Sino ang mag-aakala na pagdating pa lang sa harap ng pinto, ang dalawang bata ay tatakbo sa magkahiwalay na direksyon. Naghiwalay sina Kaitam at ang guro para habulin ang dalawang batang babae. Hindi mahanap ng guro ang isa pang bata, kaya mabilis na tumawag si Kaitam kay Trindich. Tumakbo si Trindich sa shopping mall. Sa gitna ng kagipitan, sinisi niya si Kaitam sa hindi pag-aalaga ng maayos sa mga bata. Sinabi ni Kaitam na kailangan muna nilang hanapin ang bata bago magsisihan. Naghiwalay ang dalawa para maghanap. Sinabihan ni Trindich ang kanyang biyenan. Balak sana ng biyenan na muling magbigay ng problema, ngunit kinuha ng kanyang asawa ang telepono at narinig ang balita na nawawala ang kanilang apo. Nagmamadaling tumakbo ang mag-asawa sa shopping mall. Sa sandaling iyon, nakita ni Kaitam ang batang babae na kinakaladkad ng dalawang masasamang tao sa isang mataong lugar. Agad siyang naging matapang. Mabilis siyang sumugod upang kunin ang bata at sumigaw para sa pulisya. Narinig ni Trindich at ng biyenan niya ang ingay at tumakbo upang pigilan ang mga human trafficker. Matapos dalhin ang mga trafficker sa istasyon ng pulis, nalaman ni Trindich mula sa kanyang biyenang babae na umalis si Kaitam at mukhang malungkot. Pinayuhan siya ng mga ito na mabilis na makipag-ugnayan kay Kaitam. Tumawag si Trindich kay Kaitam, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Nagpadala siya ng mensahe ng paghingi ng tawad kay Kaitam. Pag-uwi niya, tinanong niya ang kanyang anak na babae tungkol sa mga detalye at nalaman niyang sinabihan pala sila ng kanilang lolo na huwag papasukin ang kanilang stepmom sa bahay. Kaya sadyang tumakbo sila sa magkaibang direksyon para biruin si Kaitam. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, naramdaman ng anak na babae ni Trindich ang seguridad. Mula kay Kaitam, naramdaman nila na ang stepmom na ito ay taos pusong nagmamalasakit sa kanila, kaya kinilala nila ang kanyang pagkatao. Tanging ang biyenan lang ang naniniwala na hindi siya nagkamali. Naunawaan ng biyenang babae ang sitwasyon at sinabi kay Trindich na puntahan at hingian ng tawad si Kaitam. Sinabi niya na dahil kay Kaitam, naiwasan nila ang isang malaking sakuna na nagpapatunay na siya ay isang responsableng tao. Para mapawi ang galit ni Kaitam, kusang loob na tinanong ni Trindich ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa kanyang mga hilig. Sa sandaling ito, pinapanood ni Kaitam ang sitwasyon ng dalawang bata sa bahay ni Kian Hao sa pamamagitan ng video. Ang ina ni Kian Hao ay pabor pa rin kay Little A, ang kanyang apo, at patuloy na binibigyan siya ng pagkain. Hindi na nakatiis ang ama ni Kian Hao, kaya binigyan niya ng pagkain si Big E, na binaliwala. Ang dalawa ay nagtalo tungkol sa diskriminasyon sa hapagkainan. Pagkatapos ng kainan, binantayan ng ina ni Kian Hao si Little Leo habang natutulog. Gusto ring humiga ng ama ni Kian Hao sa kama para magpahinga. Pinalaya siya ng ina ni Kian Hao sa dahilan na makakaapekto ito sa kanilang apo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang nahulog ang ina sa sahig. Nakita ito ni Kian Hao. Akala niya ay tinulak ng kanyang ama ang kanyang ina, kaya agresibo niyang hinawakan ang kwelyo ng ama at nagpakita ng masamang tingin. Matapos malaman na nahulog ang kanyang ina, pumunta si Kian Hao sa banyo upang humingi ng tawad sa kanyang ama. Nagreklamo ang kanyang ama na sinira ng ina ni Kian Hao ang kanyang buong buhay. Noong siya ay chief doctor, dahil sa duty niya sa isang nurse, pumunta ang kanyang asawa sa ospital at gumawa ng gulo na nagresulta sa pagkawala niya ng trabaho. Ang mga sama ng loob na ito ay mahirap kalimutan. Hinawakan ni Kian Hao ang kamay ng kanyang ama at umiyak. Sinabi niya na mayroon na lamang 2 buwan para mabuhay ang kanyang ina at nagmakaawa sa kanyang ama na huwag nang magtanim ng sama ng loob para mabuhay ng payapa ang kanyang ina sa natitirang panahon ng kanyang buhay. Pagkatapos ng isang araw na kasama si Little Ellie, lalong naging malapit ang ina ni Kian Hao sa kanya, kaya sinabi niya kay Kian Hao na makipagmakaawa kay Kaitam upang manatili ang dalawang bata ng ilang araw pa. Matapos magpadala ng mensahe, agad na nakatanggap si Kian Hao ng mensahe ng pagtanggi mula kay Kaitam. Nang makita ito, patuloy na binrainwash ng ina ni Kian Hao si Little A. Sinusubukan siyang gawin na manatili laban sa kagustuhan ni Kaitam. Nakita ni Big A ang intensyon ng kanyang lola, kaya tinawag niya ang pangalan ni Little N. Agad na nakuha ni Little A ang utos. Binitawan niya ang kanyang mga chopstick, gumulong sa sahig at nag-ingay, hinihiling na umuwi. Pinaalalahanan ni Kian Hao si Big A na huwag maging pabigla-bigla. Pagkatapos, inutusan ni Big A si Little Ek na umupo at kumain. Nakita ng ina ni Kian Hao na sumusunod si Little A sa utos ni Big E, kaya naramdaman niya ang matinding galit at pagmamadali. Sa sandaling ito, umarkila si Kian Hao ng photographer upang kumuha ng litrato ng kanilang pamilya. Para mapabilib si Kian Hao, masigasig na nilagyan ni Xiao Qiao ng lipstick ang kanyang biyenan at magiliw na umupo sa tabi ng kanyang biyenan. Ngunit nang umalis siya, itinapon niya ang lipstick sa basurahan sa pasilyo. Akala niya ay walang nakakita, ngunit nakita pala siya ni Kian Hao. Pagkatapos niyang ibalik ang dalawang bata sa bahay, nagmalaki ni Xiao Qiao kay Kian Hao kung gaano kaganda ang kanyang pagganap. Direktang inilantad ni Kian Hao ang pagtapon niya ng lipstick. Nagpaliwanag si Xiao Qiao ng paikot-ikot na may cancer ang ina ni Kian Hao. Nag-aalala siyang maapektuhan nito ang kanyang dinadalang sanggol. Ngunit nakita ni Kian Hao ang kanyang pag-ayaw dahil sa tingin niya ay marumi ang kanyang ina. Sa gabi, patuloy na natutulog si Kian Hao sa sofa. Hiniling ni Xiao Qiao na matulog sila sa kwarto. Galit siyang sumagot ng isang salita, marumi. Binalaan ni Xiao Qiao na kung hindi siya babalik sa kwarto, ipalalaglag niya ang sanggol. Kaya, sa pilitang bumalik si Kian Hao sa kama, hawak
Hawak ang unan at hirap na pinagtiisan ang pagiging malapit ni Xiao Qiao. Samantala, si Trindich ay nag-iisip ng husto kung paano humingi ng tawad kay Kaitam. Tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa mga hilig ni Kaitam. Nagpadala ang matalik na kaibigan ng ilang video ng mga muskular na lalaki na sumasayaw at sinabi na gusto ni Kaitam na manood ng mga gwapong lalaki na sumasayaw. Para magawa ni Trindich, upang mapagsilbihan si Kaitam, masayang nagsimula siyang mag-aral ng sayaw mula sa mga video. Bago siya magtanghal sa harap ni Kaitam, kumuha siya ng litrato ng kanyang mga kalamnan at ipinadala ito kay Kaitam na nagpamula sa mukha ni Kaitam at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit sinabi ni Kaitam sa kanyang matalik na kaibigan na pinag-isipan niya na hindi siya magpapakasal kay Trindich. Tinanong ng matalik na kaibigan kung ito ba ay dahil sa insidente kung saan nawala ang bata. Ipinaliwanag ni Kaitam na naiintindihan niya ang damdamin ni Trindich tungkol sa pagkawala ng bata. Kung siya ang nasa sitwasyon, mas mag-aalala siya kaysa kay Trindich. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang hindi siya galit. Dagdag pa, ang insidente na ito ay nagparamdam sa kanya na ang mga mag-asawa na may mga anak mula sa nakaraang kasal, tulad nila, ay maaaring magtulungan, ngunit kung sila ay titira sa iisang bahay, araw-araw ay magiging magulo. Balak niyang gamitin ang paraan ng pagpirma ng kontrata upang maging ki-family partners sila ni Trindich. Ang kontrata ay mayroong isa na taon at kung ang isang partido ay hindi na komportable, maaari itong wakasan anumang oras. Inilantad ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang tunay na intensyon. Ayaw niyang magdusa sa hirap ng kasal, ngunit ayaw din niyang mawala si Trindich. Ang tanging takot niya ay kung seryosong naghahanap si Trindich ng asawa, hindi niya papayagan ang kontratang ito. Kinabukasan, may regular na meeting ang kumpanya. Alam ni Trindich ang tungkol dito, ngunit sadyang nag-absent. Binaliwala niya ang mga tawag mula sa direktor at tumakbo sa bahay ni Kaitam upang sumayaw bilang paghingi ng tawad. Sa pagmamadali niyang humingi ng tawad, hindi na siya nagtanong kung may ibang tao sa bahay at agad na pinindot si Kaitam sa sofa. Nagbawas siya ng isang buttons at nagsimulang sumayaw. Si Kaitam ay nalito at hindi maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Sa sandaling iyon, ang kanyang matalik na kaibigan, ang mastermind, ay pumalakpak at lumabas. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga. Nang makita niya na kasama ng kanyang matalik na kaibigan si Sister Le, si Trindich ay nahiya at humarap sa dingding. Si Kaitam, na naintindihan ang sitwasyon, ay hindi mapigilang tumawa. Upang iligtas si Trindich, hinila niya ito palabas. Nagtungo sila sa parke. Muli, taos pusong humingi ng tawad si Trindich. Naiintindihan ni Kaitam ang kanyang pag-aalala para sa kanyang mga anak, ngunit sinabi niya na hindi sila magpapakasal. Akala ni Trindich ay gusto siyang hiwalayan ni Kaitam, kaya agad siyang umupo sa tabi, nalulumbay. Hinila siya ni Kaitam at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit ayaw niyang magpakasal. Ang mga pamilya tulad ng sa kanila, kapag nagpakasal, ang isang mag-asawa at 4 na bata na magkasama sa isang bahay ay magiging magulo araw-araw na magpapabigat lamang sa kanilang buhay. Mas mainam na maging key-family partners sa pamamagitan ng kontrata at tumira sa magkaibang palapag. Kung magkasundo ang 4 na bata, maglalaro sila, kung hindi, babalik sila sa kanilang bahay. Para sa mga bata, magkakaroon lang sila ng 2 bagong kaibigan. Naisip ni Trindich na ito ay walang pinagkaiba sa pagiging ordinaryong kapitbahay. Sumagot si Kaitam na hindi sila magkapitbahay, kundi partners na nakatira sa iisang gusali. Magkasama silang gagawa ng lahat ng bagay. Iminungkahi ni Kaitam na subukan muna nila ito sa loob ng 1 taon, at kung hindi ito gumana, babalik sila sa pagiging magkaibigan. Sa simula ay hindi sumang-ayon si Trindich, ngunit naakit siya sa papuri ni Kaitam. Pinuri siya nito bilang isang mabuti at responsabling lalaki. Dahil sa pang-akit na ito, nagdala siya ng mga regalo upang formal na makilala si Sister Le. Dahil pansamantalang wala si Sister Le sa bahay, sinamantala ni Trindich ang pagkakataon na libutin ang kusina. Nakita ni Kaitam na sarado ang kanyang mga buttons, kaya tinulungan niya itong buksan ang isa upang guminhawa siya. Sakto namang bumalik si Sister Le at nang makita ang posisyon ng dalawa, akala niya ay nagmamadali sila. Pinayuhan niya silang kilalanin muna ang isa't isa bago magpakasal. Sinamantala ni Trindich ang pagkakataon na sabihin na hindi sila magpapakasal dahil pinilit siya ni Kaitam na maging key-family partner lang. Sinisi ni Sister Le si Kaitam sa hindi wastong pag-ugali. Tinawag niya si Kaitam sa silid upang mag-usap ng pribado. Samantala, ang ama ni Qian Hao, sa ilalim ng payo ng kanyang anak, ay nagsimulang baguhin ang kanyang pag-ugali sa kanyang asawa. Hindi lang siya kusang nagluto, kundi hindi na rin siya nakipagtalo sa mga paninisi ng kanyang asawa. Ngunit, sa isang iglap na lumingon siya, biglang nahimatay ang ina ni Qian Hao sa sahig. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay si Qian Hao at nakikipag-usap sa tiyuhin ni Xiao Qiao. Nalaman niya na kailangan pala ng tiyuhin na tulungan si Xiao Qiao na ayusin ang gulo sa pakiusap ng ina ni Xiao Qiao. Kaya, tinawagan niya si Qian Hao upang makipagkita. Si Qian Hao ay dahil sa katotohanan na alam ng kabilang panig na mayroon siyang problema sa pagkamayabong at na hindi niya anak ang sanggol sa tiyan ni Xiao Qiao. Agad siyang nag-hang up at tumangging makipagkita. Galit na sumugod ang tiyuhin sa kumpanya ni Qian Hao, umaasang malulutas ang problema ng tuluyan. Iminungkahi niya kay Qian Hao na makipagdiborsyo kay Xiao Qiao at siya naman ay kumbinsihin si Xiao Qiao na ipalaglag ang pagbubuntis. Basta pumayag si Qian Hao na makipagdiborsyo, susuportahan siya ng tiyuhin sa kanyang trabaho. Naakit si Qian Hao sa kondisyong ito, ngunit nag-alinlangan siya nang isipin ang kanyang ina na gustong-gusto magkaroon ng apo. Inikayat siya ng tiyuhin na mayroon naman siyang 2 tunay na anak at pagkatapos ng diborsyo, maaari siyang bumalik sa kanyang ex-wife. Ang kanilang pamilya ay magsasama-sama muli at hindi na mag-aalala ang kanyang ina tungkol sa sanggol sa tiyan ni Xiao Qiao.
Patuloy na naisip ni Qian Hao na hindi ito posible. Kung tutuusin, may boyfriend na si Kaitam. Pinayuhan siya ng tiyuhin na nasa tao ang tagumpay o kabiguan. Ang usapin ng diborsyo ay maaaring ipagpaliban muna. Maaari siyang mag-isip ng paraan upang mapukaw ang damdamin ni Kaitam. Sa pag-iisip ni Qian Hao, nakita niya na ang mungkahi ng tiyuhin ay may kaunting posibilidad. Sa sandaling ito, tumawag ang ama ni Qian Hao at inutusan siyang pumunta agad sa ospital. Nagmamadaling tumakbo si Qian Hao sa ospital. Ang matinding takot ay nagpamanhid sa kanyang isip at katawan, kaya hindi siya makapagmaneho ng normal. Sa kabutihang palad, tumawag si Xiao Qiao. Nang malaman niya ang sitwasyon ni Qian Hao, sinabi niya na manatili na lamang ito sa lugar at maghintay. Nang makita niya si Qian Hao na humahagulgol, nalungkot si Xiao Qiao at niyakap siya. Tinulungan niya itong umupo sa upuan ng pasahero at siya ang nagmaneho patungo sa ospital. Upang maging handa sa anumang mangyari, iminungkahi ni Xiao Qiao na dalhin din nila sina Big E at Little N. Agad na tinawagan ni Qian Hao si Kaitam upang ipaliwanag ang sitwasyon. Dahil sa pag-unawa ni Kaitam, pumayag siyang dalhin ang dalawang bata upang makita ang kanilang lola sa huling pagkakataon. Si Trindich, na nakapasa na sa pagsubok, ay nagluluto. Gusto niyang ipakita ang kanyang galing sa pagluluto kay Kaitam. Nang malaman niya na kailangan nitong dalhin ang mga bata sa ospital, nagpahayag siya ng pag-unawa at kusang nagmaneho upang ihatid ang tatlo. Pagkatapos sunduin si Big E, bumaba si Kaitam upang sunduin si Little N. Si Big E, na naiwan sa kotse, ay kusang nakipag-usap kay Trindich. Pinuri niya ito bilang gwapo at sinabi na sigurado siyang nahuhumaling ang kanyang ina sa gwapo, kaya siya sinundan si Trindich. Si Qian Hao, na naunang dumating sa ospital, ay sinabihan ni Dr. Cho na kung makakaligtas ang kanyang ina, kailangang malagpasan nito ang gabing iyon. Agad siyang bumagsak. Sinubukan ni Xiao Qiao na aliwin siya. Sinasabi na isipin niya ang positibong panig, ngunit bigla siyang sinigawan at pinagalitan ni Qian Hao. Sumigaw si Qian Hao na araw-araw ay inaasahan ni Xiao Qiao na mamatay ang kanyang ina at sinabi rin na tiniis niya ang lahat dahil sa kanyang ina. Kung may mangyaring masama sa kanyang ina, hindi niya mapapatawad si Xiao Qiao. Naiiyak si Xiao Qiao, ngunit kailangan niyang pigilin ang sarili. Hindi nagtagal, dumating si Kaixin sa ospital kasama ang dalawang bata at si Chenggi ay masuyo. Kinumpleto ang pagsasaayos ng damit ni Kaixin na nakita ni Qian Hao at ang kanyang mga mata ay agad na nag-apoy sa galit. Dahil hindi alam ang kalagayan ng ina ni Qian Hao, nanatili si Kaixin upang alagaan ang mga bata. Kusang nag-alok si Xiao Qiao na alagaan sila, ngunit sinagot siya ni Kaixin na siya ang tunay na ina ng mga bata. Sumigaw din si Qian Hao na manatili si Xiao Qiao sa kanyang pwesto. Nang makitang inaalagaan ni Kaixin si Xiao Mi, habang si Dami ay kasama ni Qian Hao, naramdaman ni Xiao Qiao na siya ay labis na. Sa hapunan, bumili si Qian Hao ng pagkain para kina Kaixin at sa tatlong bata. Sa wakas, pilit siyang nag-abot ng isang kahon ng pagkain kay Xiao Qiao. Dahil sa hindi masayang pakiramdam na iniwanan, sinadya ni Xiao Qiao na magtampo at hindi tanggapin ang pagkain. Ikinagulat ni Qian Hao na itapon niya ang kahon ng pagkain sa basurahan. Galit na tumayo si Xiao Qiao at umalis. Pagkatapos ng ilang hakbang, biglang sumakit ang kanyang tiyan at dumugo. Sa oras na iyon, umalis si Chenggi sa ospital at pumunta sa sementeryo upang bisitahin ang kanyang asawa. Sa ngayon, hindi pa rin niya alam na nagtatrabaho si Juju rito. Naalala ni Bianan si Juju at tinawagan siya para pauwiin at kumain. Nagmadali si Juju na tumanggi, nagdahilan na siya ay abala. Sa sandaling iyon, ang pamilya ng namatay ay nagpaputok ng paputok. Narinig ng kanyang biyenan ang ingay at naghinala. Nagsinungaling si Juju na mayroong grand opening sa tindahan sa tabi ng kumpanya. Pagkatapos magpaliwanag, narinig niya ang tunog ng isang yugto at dalawang yugto ng panalangin. Muling nagduda ang kanyang biyenan. Nagsinungaling ulit si Juju na mayroong funeral sa kalapit na residential area. Matapos ang tawag sa telepono, nagduda ang biyenan sa trabaho ni Juju at agad siyang nagpasya na bumuo ng isang investigation team upang alamin kung ano ba talaga ang kanyang trabaho. Inakala ni Juju na ligtas na siya, ngunit paglingon niya, nakita niyang papalapit si Chenggi na may dalang bulaklak. Sa takot, agad siyang nagtago. Nakahinga siya ng maluwag nang matiyak niyang umalis na si Chenggi. Ligtas na nakabalik si Juju sa opisina upang tulungan ang kanyang master sa paglalaro. Pagtingala niya, nakita niya si Chenggi na nakatingin sa kanya mula sa labas ng pinto. Nagulat siya at nagtaka kung bakit bumalik si Chenggi. Umalis na sana si Chenggi, ngunit bigla niyang naalala na medyo malabo ang pangalan sa lapida ng kanyang asawa, kaya bumalik siya upang hanapin ang isang empleyado upang ipaayos ito. Hindi makapaniwala si Chenggi na si Juju, na nagsabing nagtatrabaho sa isang kumpanya ng estado, ay talagang isang empleyado sa sementeryo. Hindi niya matanggap na si Juju, na nagtapos ng master's degree sa ibang bansa, ay nagtatrabaho doon. Ipinaliwanag ni Juju na takot siyang makipag-ugnayan sa ibang tao, at madalas siyang nahihirapan matulog. Ang pagtatrabaho doon ay hindi nangangailangan ng pagharap sa komplikadong relasyon, at nakakatulong ito sa kanya na makatulog ng mahimbing. Bukod pa rito, ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ay isang emosyonal na pasanin para sa kanya, at sa ngayon, dahil madalas niya itong nakakausap, unti-unting nabubura ang pasanin. Masaya si Juju na magtrabaho doon at umasa na itatago ni Chenggi ang lihim mula sa kanyang mga magulang. Nakita ni Chenggi na tapat si Juju sa kanyang trabaho, kaya pumayag siyang magkunwari sa harap ng kanyang biyenan.
2 tao ang umuwi upang kumain. Lihim na nag-text si Chengi kay Juju. Sinabi sa kanya na maligo muna dahil may amoy ng insenso ang kanyang damit. Pagkatanggap ni Juju ng text, naamoy na ng kanyang biyenan ang amoy ng insenso. Buti na lang at matalino si Chengi. Sinabi niya na galing siya sa sementeryo upang mag-alay sa kanyang asawa na nakatulong kay Juju na makatakas sa sitwasyon. Sa kabilang banda, si Xiao Qiao ay dumugo at nasa panganib na mawala ang kanyang pagbubuntis. Sa kanyang pagiging walang pag-asa, agad siyang tumawag sa kanyang tiyahin. Gustong hanapin ng nurse ang gamot upang mapanatili ang pagbubuntis, ngunit agad itong pinigilan ng kanyang tiyahin. Naniniwala siya na pinakamabuti na mawala ang sanggol upang sa sandaling gumaling si Xiao Qiao, maaari siyang makipag-divorce kay Qian Hao kaagad. Si Xiao Qiao ay bulag na umiibig at umaasa pa rin kay Qian Hao. Humingi siya sa kanyang tiyahin na tingnan si Qian Hao at kay Xin, umaasa na makikita niya kung may nararamdaman pa si Qian Hao para sa kanya. Dahil hindi na matiis ang kanyang pagmamakaawa, kinuha ng kanyang tiyahin ang isang litrato ni Qian Hao na kasama ang pamilya ni Kaixin sa hotel. Nang makita ang pamilyang apat na nagkakasama, lubhang nasaktan si Xiao Qiao. Pinayuhan siya ng kanyang tiyuhin na ipalaglag ang bata at makipag-divorce upang ganap na putulin ang ugnayan kay Qian Hao. Nang makita siyang nag-aatubili, sinabi ng tiyahin niya na si Qian Hao ay napakasaya kay Kaixin at wala si Xiao Qiao sa kanyang puso. Bukod pa rito, dapat din niyang isipin ang pagdadala ng isang hindi inaasahang bata sa mundong ito. Hindi inaasahang inatake ni Xiao Qiao ang kanyang tiyahin. Sinabi na dahil hindi siya makapagkaanak, gusto rin niyang wala siyang anak. Galit na umalis ang kanyang tiyahin. Agad na hinabol siya ng kanyang tiyuhin upang aliwin ang kanyang asawa. Sinuri ni Xiao Qiao ang kanyang kasaysayan ng chat kay Qian Hao at natuklasan na siya lang ang nag-iisang nagpapadala ng mensahe. Hindi kailanman sinagot ni Qian Hao ang kanyang mga mensahe. Sa kabilang banda, si Tian niya, isang gumagamit ng internet, ay nagpapadala ng mga mensaheng nag-aalala sa kanyang kalooban araw-araw kahit na hindi siya tumutugon. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Xiao Qiao at agad siyang nagpadala ng mensahe kay Tian niya, nagrereklamo na baka kailangan na talaga niyang makipag-divorce. Hindi inaasahan na ang mga manloloko na inakalang nabigo na sila ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Nagdiwang sila sa sobrang tuwa. Naniwala silang tiyak na malilin lang nila si Xiao Qiao sa pagkakataong ito. Si Qian Hao ay ganap na walang pakialam sa sitwasyon doon. Dinala niya si Kaixin at ang kanilang 2 anak sa hotel. Hindi siya nagmamadaling umalis at nakipag-usap kay Kaixin. Taos puso niyang ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Gusto sana niyang hilingin kay Kaixin na magpakasal muli, ngunit alam niyang hindi na babalik si Kaixin. Kaya, umaasa siyang kapalit ng isang bahay at 300 milyong resti. Ibibigay sa kanya ang kustodiya ni Xiaomi. Gayunpaman, kahit na nakaligtas ang kanyang ina, wala na rin itong gaanong oras. Ayaw niyang umalis ang kanyang ina na may pagsisisi. Nang marinig ni Kaixin na sinabi ni Qian Hao na mas makatarungan na alagaan nila ang isang anak bawat isa, galit siyang nagtanong kung saan siya at ang mga bata. Nung hindi ka nagmamalasakit sa 2 bata, naisip mo ba ang salitang makatarungan? Ngayon na nasa panganib na mawala ang pagbubuntis ni Xiao Qiao, wala kang pakialam at pumunta ka rito upang makipag-agawan ng kustodiya kay Xiaomi. Base sa mga kilos ni Qian Hao, nahulaan ni Kaixin ang totoo. Ang pagbubuntis ni Xiao Qiao ay hindi sa kanya. Iniwan ni Qian Hao ang kanyang dangal at umamit na niloko siya ni Xiao Qiao at nagdadalang tao sa anak ng ibang tao. Umaasa siya na hindi magiging masyadong malupit si Kaixin dahil kung hindi, gagawin niya ang kahit ano. Galit na sinaway ni Kaixin si Qian Hao na siya mismo ang may gawa sa kanyang sitwasyon. Binalaan niya si Qian Hao na huwag maging masyadong mapagsamantala. Kagabi, narinig ni Dami sina Qian Hao at Kaixin na nag-aaway. Nang makita na pinag-aagawan si Xiaomi ng kanyang ama at lola, ngunit hindi siya pinapansin, nasaktan ang kanyang sensitibong damdamin. Nang lumapit si Xiaomi upang makipaglaro sa kanya, inis na itinulak niya si Xiaomi. Sinaway ni Kaixin si Dami na huwag itulak ang kanyang nakababatang kapatid. Biglang sinabi ni Dami na kung wala siyang nakababatang kapatid, walang makikipag-agawan sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. Nalaman ni Kaixin na nasaktan si Dami, kaya nang kumain sila, siya ang unang naglagay ng pagkain sa plato ni Dami. Nag-isip din si Dami na hindi dapat siya magtanim ng sama ng loob sa kanyang ina at kapatid, at inalagaan niya si Xiaomi tulad ng dati. Nagsisisi si Kaixin na nadamay ang 2 bata sa labanan. Habang siya ay nalilito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chengi. Si Chengi ay mahusay sa kanyang trabaho. Nang malaman niyang gustong lumipat ni Kaixin sa malapit sa kanya, agad siyang nakahanap ng angkop na bahay na nasa tapat mismo ng kanyang bahay. Nagustuhan ni Kaixin ang mga larawan ng bahay at nagpilit na siya mismo ang magbayad ng upa. Gayunpaman, nagpa siya si Chengi na bayaran muna ang down payment para sa kanya at nag-ayos din ng mga tao na tutulong sa paglilipat. Naantig si Kaixin at paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Chengi sa loob ng ilang oras upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Nang lumabas si Chengi at ang ahente sa bahay sa tapat, nagkataon na nakita sila ng kanyang biyenan. Sinabi ni Chengi na lilipat ang pamilya ni Kaixin sa tapat para madali silang mag-alaga sa isa't isa at maiwasan ang mga alitan kung magkasama sila sa isang bahay. Hindi inaasahan na pera lang ang pinapahalagahan ng kanyang biyenan. Kinumpirma niyang binayaran ni Chengi ang upa. Nagreklamo siya na tinutulungan siya ng kanyang matandang asawa sa pag-aalaga sa kanyang mga anak at pag-ipon ng pera. Ngunit ginamit niya ang pera upang bigyan ng bayad si Kaixin. Ipinaliwanag ni Chengi na si Kaixin mismo ang nagbabayad ng upa, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang biyenan. Nagreklamo pa siya na mukhang may masamang intensyon si Kaixin. Bago siya umalis, sinabi ng biyenan ni Chengi na wala siyang tutol sa pagsasama ni Chengi at Kaixin, ngunit kung gagamitin ni Chengi ang pera upang alagaan ang anak ng iba, hindi niya ito palalampasin. Pagkatapos niyang pagalitan si
Chenggi, umuwi ang biyenan at pinahirapan si Juju. Nagpilit siyang dalhin siya sa trabaho upang makita ang kumpanya niya. Hindi makaisip si Juju ng dahilan upang tumanggi kaya nag-inarte siya at sinabing hindi siya bata. Kung magpipilit ang kanyang mga magulang na ihatid siya, hindi na siya magtatrabaho. Ang kanyang pag-ugali ay lalo lang nagdulot ng pagdududa sa dalawa niyang magulang. Sa bibig, nangako sila na hindi siya ihahatid, ngunit palihim silang nagpasya na sundan siya upang alamin ang katotohanan. Hindi nila inasahan na ang lugar na pinuntahan ni Juju ay ang sementeryo. Nang makita nila si Juju at ang kanyang master na masayang nagtatrabaho ng magkasama, inakala nila na nilinlang siya ng master at magkasintahan sila. Sa galit, agad nilang binugbog ang master. Nang makita ito ni Juju, sinabi niya sa kanyang mga magulang na ang master ay kanyang amo at siya ay nagtatrabaho doon. Hindi gaanong natuwa ang kanyang ina nang marinig ito at agad siyang nahimatay. Nang magising ang kanyang biyenan, tatlo. Ilang beses na hindi matanggap na si Juju na nag-aral sa ibang bansa ay nagtatrabaho sa isang lugar tulad ng sementeryo. Sa pagkakita nito, ginamit ng kanyang biyenan ang dahilan na mataas ang presyon ng kanyang ina upang takutin si Juju na umuwi. Dahil sa pagiging walang magawa, umayag si Juju na makipagkasundo pansamantala. Kailangan niyang iwanan ang sementeryo ng labag sa kanyang kalooban. Sa panig ni Chenggi, pagkatapos ng isang araw na pahinga, bumalik siya sa trabaho at agad siyang binatikos ng kanyang direktor. Alam ni Chenggi sa kanyang puso na ang direktor ay palaging sinasabi ang isang bagay at ginagawa ang iba. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago pa at direkta niyang sinabi na maaaring tanggalin siya ng kumpanya. Ngunit hindi nila maaaring bawasan ang kahit isang sentimo ng kanyang kompensasyon. Hindi inakala ng direktor na alam na ni Chenggi ang panloob na impormasyon. Ngunit gusto niyang makuha ang mahalagang proyekto na nasa kamay ni Chenggi, kaya nagkunwari siyang mabait, sinasabi na siya mismo ang nag-develop kay Chenggi at hinding-hindi niya ito sasaktan. Ayaw nang tiisin ni Chenggi ang pangit na pag-ugali ng direktor, kaya direkta siyang sumagot. Hindi siya at ang kanyang grupo ang unang magbibitiw sa trabaho. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas nakakabuti na maghintay para sa kompensasyon mula sa pagkatanggal sa trabaho. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-strike si Chenggi. Naglalaro siya ng laro at nagpapabaya sa trabaho. Nag-apply din siya para sa higit sa 0 araw na leave sa GC. Tinawagan niya si Kaiksin, sinasabi na gusto niyang ibigay sa kanya ang kotse na naayos na. Tuwang-tuwa si Kaiksin at nag-makeup sa bahay. Sinamantala ni Kaiksin ang pagkakataon na walang tao sa bahay para makipag-ugnayan kay Chenggi. Hindi alam ni Chenggi na pagdating niya sa pinto ni Kaiksin, mayroong isang delivery man na nagbigay sa kanya ng isang bagay. Ang pangalan ng tatanggap ay nakasulat sa kanya. Nagulat si Chenggi nang buksan niya ang bagay at natuklasan niya na ito ay isang adult toy. Nang makita niya si Kaiksin na nakasuot ng isang sexy na damit, naintindihan niya ang intensyon ni Kaiksin. Dahil sa traumatic na karanasan niya sa biglaang pagdating ni Ate Lee habang sila ay nagsasayaw, nagpilit si Chenggi na tawagan muna ni Kaiksin si Ate Lee upang kumpirmahin kung kailan siya uwi. Nang makumpirma na babalik si Ate Lee sa hapon, masayang pumasok ang dalawa sa kwarto. Hindi nila inaasahan na sa sandaling iyon, biglang tumawag si Kaiksin. Nalaman niya na kinuha ni Qian Hao si Xiao Mi nang walang pahintulot at nawala pa ang bata sa ospital. Sa una, dinala ni Kaiksin ang mga bata sa ospital. At nang malaman niyang nakaligtas ang ina ni Qian Hao sa magdamag ngunit kailangan pa ring bantayan, nagpasya siyang dalhin ang mga bata sa paaralan. Mahigpit na hiningi ni Qian Hao na manatili si Xiao Mi. Kung may mangyari sa kanyang ina, kailangan niyang makita ni Xiao Mi sa huling pagkakataon. Sinagot ni Kaiksin na hindi maaaring manatili ang dalawang bata sa ospital. Kung may mangyari, maaari siyang tawagan ni Qian Hao anumang oras. Pagkatapos sabihin ito, hinila niya ang dalawang magkapatid at umalis. Ngunit nag-aalala si Qian Hao na kung may mangyari sa kanyang ina bago siya mamatay at hindi niya makikita si Xiao Mi, halos mabaliw na siya. Itinago niya si Xiao Mi mula kay Kaiksin sa nursery at sa pilitan niyang dinala ang bata sa ospital. Tinawagan ng guro sa nursery si Kaiksin, ngunit sa sandaling iyon, naubos ang baterya ng telepono ni Kaiksin at namatay ito. Hindi natuwa ang ama ni Qian Hao sa biglaang pagkuha ni Qian Hao kay Xiao Mi, ngunit sumigaw si Qian Hao na si Xiao Mi ay apo ng kanilang pamilya at dapat siyang manatili sa kanyang lola. Gayunpaman, hindi kailanman nag-alaga si Qian Hao ng bata at nang marinig niya si Xiao Mi na umiiyak para sa pagkain at inumin, inis siyang sumigaw sa bata. Hindi na matiis ng ama ni Qian Hao, kaya niyakap niya si Xiao Mi at lumabas upang bumili ng mga bagay-bagay. Nang bumalik ang dalawang lolo at apo, kumuha ang ama ni Qian Hao ng tubig. Gustong umihinig si Xiao Mi, kaya wala nang pagpipilian si Qian Hao, kundi dalhin siya sa banyo. Habang naghihintay siya kay Xiao Mi, nang matanggap ni Qian Hao ang tawag mula sa doktor, sa gitna ng kagipitan, ganap niyang nakalimutan na si Xiao Mi ay nasa banyo pa. Sinabi sa kanya ng doktor na ang kalagayan ng kanyang ina ay matatag na at mayroong bagong plano ng paggamot na maaaring subukan. Nagpasalamat si Qian Hao at nangako na gagawin niya ang lahat, gaano man ito kamahal, hanggat mayroong pag-asa. Sa sandaling iyon, bumalik ang ama ni Qian Hao at nagtanong kung nasaan si Xiao Mi. Doon lamang naalala ni Qian Hao ang kanyang anak. Agad siyang tumakbo sa banyo upang hanapin siya, ngunit nawawala na si Xiao Mi. Natagpuan ni Kaiksin at Chenggi si Xiao Mi sa istasyon ng bumbero. Ipinaliwanag ni Xiao Mi na nakita siya ng nurse na hindi makita ang kanyang pamilya, kaya dinala siya rito. Nagpasalamat si Kaiksin na ligtas si Xiao Mi, ngunit pumasok si Qian Hao at sinigawan si Xiao Mi dahil sa pagtakbo-takbo. Pagkatapos, gusto niyang kunin si Xiao Mi. Tumayo si Chenggi upang pigilan siya, ngunit itinulak siya sa tabi. Hindi na matiis ni Kaiksin
Xin, kaya sinampal niya si Qian Hao sa pisngi. Si Qian Hao, na nasa matinding galit, ay sumigaw na si Xiaomi ay apo ng pamilya Qian at may responsibilidad siyang magbantay sa kanyang lola na may sakit. Galit na sumagot si Kaixin na nung nagkasakit si Damay, hindi rin nakita ang ama at lola nito. Nung bata pa si Xiaomi at umiiyak sa buong magdamag, hindi rin sila nagpakita. Noong nakaraan, si Qian Hao at Xiao San ay magkasabwat na magtulungan upang paalisin si Kaixin at ang dalawang bata upang makuha ang bahay. Naisip pa niya na ang dalawang bata ay may apelyido ring Qian. Sa pag-uusap na iyon, hindi nakapagsalita si Qian Hao. Nakatingin na lang siya habang dinadala ni Kaixin at Chenggi si Xiaomi. Habang si Qian Hao ay nakikipag-away sa kanyang ex-wife, si Xiao Qiao naman ay naghihintay na bisitahin siya ni Qian Hao. Hindi siya sumunod sa payo ng kanyang tiyuhin at yahin at nagpumilit siyang magpa-inject ng gamot para mapanatili ang pagbubuntis. Hindi niya inaasahan na sa halip na si Qian Hao ang dumating, ang kanyang ina ang dumating. Halatang dumating ang kanyang ina upang alagaan siya, ngunit siya ay nakahiga sa sopa at inutusan ang katulong na mag-alay ng tsaa at tubig. Gusto pa niyang ibigay ni Xiao Qiao ang kanyang kama upang makahiga siya. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi na natiis ni Xiao Qiao at nagreklamo. Hindi pumunta ang kanyang ina upang alagaan siya, pumunta lang siya para magbakasyon. Para magkaroon ng kapayapaan, hiniling niya sa kanyang ina na manatili sa isang hotel. Nang marinig ito ng kanyang ina, agad niyang kinuha ang kanyang maleta at umalis patungo sa bahay ng tiyuhin ni Xiao Qiao. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag ang tiyuhin mula sa kanyang asawa. Sa telepono, binantaan siya ng kanyang asawa na kung hindi siya uwi kaagad, makikipag-away siya sa ina ni Xiao Qiao hanggang sa magdulo ito ng dugo. Nagmamadali siyang umuwi at nakita niyang nagpapahinga ang ina ni Xiao Qiao sa kanilang bahay, habang ang kanyang asawa ay umalis at nanatili sa isang hotel. Gusto sana niyang habulin ang kanyang asawa, ngunit inutusan siya ng ina ni Xiao Qiao na magluto para sa kanya. Kung hindi, sasabihin niya sa kanyang ina na binubuli siya sa bahay ng kanyang kapatid. Ang kanilang ina ay palaging hindi masaya dahil hindi makapagkaanak ang kanyang asawa. Sa pagkakataong iyon, magiging mas hindi masaya ang kanilang ina sa kanyang asawa. Dahil sa kawalang magawa, pilit na nagluto ang tiyuhin para sa ina ni Xiao Qiao. Nang makita niya ang ina ni Xiao Qiao na kumakain at nanonood ng Z, dali-dali niyang tinawagan ang kanyang asawa upang umuwi. Ngunit sinabi lang ng kanyang asawa na babalik siya pagkatapos umalis ng ina ni Xiao Qiao. Hindi alam ni Xiao Qiao na nagdudulot ng gulo ang kanyang ina sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Pagkatapos niyang gumaling, pumila siya upang bayaran ang bill sa ospital at mag-check out. Biglang lumitaw si Qian Hao, kinuha ang resibo sa kanyang kamay at nagbayad para sa kanya. Galit at nasaktan, sinampan ni Xiao Qiao si Qian Hao. Galit na sinigawan ni Qian Hao na naawa lang siya sa kanya, kaya tinulungan niya siya at binalaan siya na huwag maging masyadong mapagsamantala. Umiiyak na sinabi ni Xiao Qiao na palagi siyang binibigyan ni Qian Hao ng init sa tuwing gusto niyang sumuko, na nagpapalambot sa kanyang puso. Ayaw na niyang ulitin ang ganitong paghihirap at gusto niyang wakasan na ang masamang relasyon na ito. Maliban na lang kung pumayag si Qian Hao na huwag nang balikan pa ang nakaraan at maging maayos ang kanilang pagsasama. Ngunit ang sagot ni Qian Hao ay hindi niya mapapatawad ang pakikipagtalik nito sa ibang lalaki. Nag-iisa at desperadong umuwi si Xiao Qiao. Naalala niya ang lahat ng pagpapahirap ni Qian Hao sa kanya sa mga panahong ito. Sa wakas ay nagpasya siyang tapusin na ito. Si Qian Hao naman ay nagkasala sa kanyang ex-wife at kasalukuyang asawa at naging mag-isa. Sa kabutihang palad, ang kanyang ina ay inilipat na mula sa isang karaniwang ward na sa wakas ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang nag-aalala na puso. Nag-aalala si Kaixin na hindi susuko si Qian Hao at gagamit siya ng masasamang paraan upang makipag-agawan para sa kustodya ni Xiaomi. Para sa kaligtasan, nagpasya siyang lumipat kaagad. Nag-aalala si Dami na hindi siya makakasundo sa dalawang anak ni Chengyi. Inaliw siya ni Kaixin na huwag pilitin ang sarili at manatili lamang na tulad ng dati kasama si Xiaomi. Sa sandaling iyon, gumagamit si Chengyi ng pagbabasa ng kwento upang hikayatin ang kanyang dalawang anak na babae na makisama kina Dami at Xiaomi. Sa labas, pumayag ang dalawang anak na babae, ngunit sa loob, ayaw nilang ibahagi ang pagmamahal ng kanilang ama sa iba. Walang kamalay-malay si Chengyi sa lihim na intensyon ng kanyang mga anak na babae. Ipinadala niya ang isang mensahe kay Kaixin na ipinagyayabang na naayos na niya ang issue sa kanyang mga anak na babae. Alam ni Kaixin na hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang dalawang bata, ngunit ayaw niyang sirain ang kasiyahan ni Chengyi. Sa araw ng paglipat, nakita ng biyena ni Chengyi na abala siya, kaya bumaba siya upang tumulong bilang formalidad. Kusang loob pa siyang nagpakilala kay Ate Lee at ipinakita ang mga pasilidad sa paligid ng apartment complex. Nakita ng kanyang biyenan ang eksena mula sa itaas at nagsiselos dahil sa sobra niyang sigasig sa isang magandang matandang babae. Habang kumakain, galit na inagaw niya ang plato mula sa kamay ng kanyang asawa. Sinaway niya ang kanyang asawa at si Juju dahil sa pag-aayuno at pagiging balisa ng mga tao. Nang banggitin si Juju, ayaw ni Chengyi na dahil kay Juju. Ang pagkagambala sa kanyang pamilya dahil sa kanyang pag-aayuno, kaya kusang loob siyang nakipag-usap kay Juju. Napansin niya ang mga balat ng hipon sa mesa at sa sahig at napagtanto niya na patago siyang kumakain. Naramdaman ni Chengyi na labis ang kanyang pag-aalala. Nang makita niya na lalabas na si Chengyi, dali-daling pinigilan siya ni Juju. Hiniling niya kay Chengyi na panigan siya at tulungan siyang kumbinsihin ang kanyang mga magulang dahil gusto niya talaga ang trabaho. Kakalipat lang ng pamilya ni
ni Kaisin sa kanilang bagong bahay. Sa unang gabi pa lang, nag-away na ang 4 na bata sa balkonahe dahil sa pagpapakita ng kanilang mga laruan. Nag-aalala ang matalik na kaibigan na sa paglipas ng panahon, makakaapekto ito sa relasyon ni Kaisin at Chengyi. Gayunpaman, hindi ito inalala ni Kaisin. Naisip niya na hindi magpapatuloy sa pag-aaway ang mga bata. Balang araw ay magkakasundo rin sila at maglalaro ng magkasama. Bukod pa rito, siya at si Chengyi ay handa na harapin ang anumang sitwasyon at hindi sila masisiraan ng loob dahil sa maliliit na bagay na ito. Nang matulog na ang mga bata, tahimik na nag-date ang mag-asawa sa balkonahe. Dahil sa abala sa komunikasyon, sinenyasan ni Chengyi si Kaisin na pumunta sa kanyang bahay. Alam ng dalawa kung ano ang ibig sabihin nito. Bago sila magkita, pareho silang naghanda ng mabuti. Matapos maghanda, palihim na pumasok si Kaisin sa bahay. Kalmado namang nakaupo sa kama si Chengyi. Matagal nang pinangarap ni Chengyi ang sandaling ito. Sa wakas, ang dalawa ay nagkaisa sa pisikal at emosyonal na paraan. Nang magising sila na magkayakap, ay narinig nila ang anak na babae ni Chengyi na kumakatok sa pinto sa labas. Upang hindi sila mahuli, dali-daling dinala ni Chengyi ang kanyang anak na babae upang mag-personal hygiene. Sinamantala ni Kaisin ang pagkakataon upang bumalik sa bahay. Hindi tulad ni Kaisin na nalulunod sa kaligayahan, si Qian Hao ay nasa isang sitwasyon kung saan wala siyang makakabawi. Nagising ang ina ni Qian Hao mula sa ospital at nagpumilit na umuwi ang kanyang anak upang magpahinga. Si Qian Hao ay nanatili sa ospital ng maraming araw at ang kanyang katawan at isipan ay pagod na. Umupo siya sa kotse at nalasing. Sa sandaling ito, siya ay gumagapang papasok sa bahay at nakita niya si Xiao Qiao na nag-iimpake ng kanyang maleta at naghahanda na umalis. Dahil sa pagkalasing, agad niyang tinanong si Xiao Qiao, "Nagpunta ka ba upang hanapin ang ibang lalaki?" Galit na sumagot si Xiao Qiao na sinuman ay mas mahusay kaysa sa isang taong walang kakayahang pisyolohikal tulad niya. Ang sinabi ni Xiao Qiao ay nag-trigger kay Qian Hao na mawalan ng kontrol. Pinuwersa niya si Xiao Qiao sa isang silid upang ayusin ang problema. Nang matuklasan niyang bumalik sa normal ang kanyang kakayahan, masaya siyang sumigaw. Ngunit sa sandaling ito, nakita niyang si Xiao Qiao ay walang malay. Si Xiao Qiao ay dinala sa emergency room dahil sa matinding pagdurugo. Nang matanggap ng kanyang tiyuhin ang balita, hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Binugbog niya si Qian Hao. Alam ni Qian Hao na ang kanyang ginawa ay mas masahol pa sa isang hayop at nagsisisi siya sa sandaling iyon. Ito ay isang trahedya na sanhi ng kanyang walang pag-iisip. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng operasyon, inihayag ng doktor na ligtas na ang buhay ni Xiao Qiao. Ngunit hindi na siya makakapagbuntis muli. Naghintay si Qian Hao na umalis ang pamilya ni Xiao Qiao bago siya pumunta upang bisitahin si Xiao Qiao. Nagsisi siya sa pagiging lasing at sa pananakit niya kay Xiao Qiao. Pagkatapos, nagdahilan siya na kalooban ng langit na mawala ang batang hindi dapat mabuhay. Ngayon, itinuturing niyang itabla sila. Hiningi niya ang tawad ni Xiao Qiao at umaasa siyang magkakasama muli sila at mamuhay ng magkasama. Dahan-dahang hinaplos ni Xiao Qiao ang kanyang mukha at pinasalamatan siya sa paulit-ulit na pananakit sa kanya. Ngayon, siya ay puno ng pasa. Wala na siyang nararamdamang sakit at sa wakas ay hindi na siya umiibig sa kanya. Nang makita ni Qian Hao ang matatag na mukha ni Xiao Qiao, labis siyang nagsisi. Nalaman niya na nawala na niya ang isang babaeng tapat sa kanya. Sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ng kanyang ina, lalong bumubuti ang pakiramdam ni Xiao Qiao. Ipinahayag niya sa kanyang ina ang kanyang intensyon na makipag-divorce. Nag-aalala siya na dahil hindi na siya makapagbubuntis, magiging mahirap na para sa kanya na magpakasal. Inaliw siya ng kanyang ina na ang pinakamahalaga ay ang kanyang kalusugan. Pagkatapos niyang iwanan si Qian Hao, dadalhin niya si Xiao Qiao sa ibang bansa upang makakita ng mga lalaking may blonde na buhok at asul na mata at maranasan ang isang libreng pag-ibig nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa problema sa kanyang matris. Ang relax na ugali ng ina ay nagparamdam kay Xiao Qiao na mas komportable. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang kaibigan niya sa internet na si Tanya, nagtatanong kung kamusta na siya. Nagpahayag si Xiao Qiao kay Tanya na pakiramdam niya ay nawawalan na siya ng pag-asa sa kanyang kasal. Agad na nagpadala si Tanya sa kanya ng isang red envelope na may 5.2 yuan at biro pa na gamitin niya ito para bilhin ang unang milk tea ng Taglagas. Nang makita ng kanyang ina na patuloy siyang nakikipag-usap, kinuha niya ang telepono upang tingnan kung sino ang kausap niya. Pagkatapos ay, sa isipang tanga ang hindi tumatanggap ng red envelope, tinanggap niya iyon. Agad na nagpadala si Tanya ng voice message. Nag-aanyaya kay Xiao Qiao na makisali sa pamumuhunan. Agad na napagtanto ng kanyang ina na ito ay isang scam. Familiar, hindi maiwasan ng ina na maghinala na si Tanya ay isang tusong scammer. Agad na ipinaliwanag ni Xiao Qiao na si Tanya ay labis na nagbigay ng ginhawa sa kanya noong siya ay nalulumbay. Sinabi niya sa kanyang ina na dapat mag-ingat sa mga mabubuting bagay sa kanyang puso at huwag isipin na ang ibang tao ay masama. Upang ipakita sa kanya ang kasamaan ng tao at upang patunayan na ang matanda ay mas magaling, agad na ipinadala ng kanyang ina ang 5,000 yuan kay Tanya. Matapos matanggap ang pera, nagdiwang ang grupo ng mga scammer at ang lahat ay huminto sa kanilang ginagawa upang magsimula ng isang malaking pagdiriwang. Kasabay nito, tinakpan ni Qian Hao ang sugat sa kanyang mukha at pagkatapos ay binisita ang kanyang ina. Nagtanong ang kanyang ina tungkol sa sitwasyon ni Xiao Qiao. Pagkatapos ng kanyang malapit na pagtakas mula sa kamatayan, sa wakas ay naunawaan
paniwalaan niya na si Xiao Qiao ang tanging taong maaaring manatili kay Qian Hao. Ipinangako rin niya na paglabas niya sa ospital, magiging mas mabait siya kay Xiao Qiao. Pakiramdam ni Qian Hao ay napakagulo at hindi niya masabi sa kanyang ina na iniwan na siya ni Xiao Qiao. Nang makita ng kanyang ama na may sugat sa mukha si Qian Hao, tinawag niya ito para kausapin ng pribado. Taos pusong sinabi ni Qian Hao na sinaktan siya ng tiyuhin ni Xiao Qiao at na nag-file si Xiao Qiao para sa diborsyo. Nag-isip ang kanyang ama na si Xiao Qiao ay buong pusong nag-aalaga kay Qian Hao at tiyak na hindi ito mag-iwan sa kanya. Tinawanan ni Qian Hao ang kanyang sarili, nagsasabing kinasusuklaman niya ang kanyang ama noong bata pa siya, ngunit ngayon ay namumuhay siya na katulad ng kanyang ama. Ang mawala ng dalawang babae na nagmamahal sa kanya ng totoo. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Alam ng kanyang ama sa kanyang puso na hindi kailanman nakita ni Qian Hao ang kanyang mga magulang na nagmamahalan, kaya hindi siya natuto kung paano magmahal ng iba. Ngunit ngayon na nangyari na ang mga pagkakamali, uli na ang lahat. Hindi naglakas loob si Qian Hao na sabihin ito sa kanyang ina, na walang alam sa mga pangyayari at gumamit ng sakit bilang dahilan para ipilit na dalhin ni Qian Hao si Xiaomi sa kanya. Para matupad ang kahilingan ng kanyang ina, pumunta si Qian Hao sa nursery para sunduin si Xiaomi. Ngunit nagulat siya nang malaman na lumipat na si Xiaomi ng eskwelahan. Agad siyang nagalit at sumugod sa bahay ni Kaitian, kung saan malakas niyang kinatok ang pinto para magtanong, ngunit gaano man kalakas ang kanyang pagkatok. Walang laman ang bahay. Tumawag siya kay Kaitian at nang sumagot ito, agad siyang nagalit at sinisi si Kaitian sa paglipat ni Xiaomi ng eskwelahan nang hindi niya alam. Gumanti si Kaitian, sinasabing ginawa niya ito dahil muntik nang mawala ni Qian Hao si Xiaomi. Kung gusto niyang makita si Xiaomi, kailangan muna niyang pumirma ng kasunduan na ibibigay niya ang kalahati ng kanyang premarital na ari-arian. Hindi makapaniwala si Qian Hao na si Kaitian, na dati niyang napapaikot, ay naging napaka-praktikal at tuso. Hindi niya gustong pumayag sa mga kondisyon ni Kaitian, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung saan nakatira si Kaitian. At huwag mo nang pangarapin na makikita mo si Xiaomi. Iniwan ni Kaitian ang mga salitang ito at umalis. Matapos ang matamis na pag-uusap ni Trindich at Kaitian, nagkasundo sila. Sa usaping pinansyal, hahatiin nila ng pantay ang malalaking gastos, habang ang maliliit na gastos ay maaaring maging mas flexible. Sa usaping emosyonal, tapat na sinabi ni Trindich na may malalim siyang pagmamahal sa kanyang asawa at palaging magkakaroon ng puwang sa kanyang puso para dito. Inaasahan niya na hindi ito isipin ni Kaitian. Lubos na naunawaan ni Kaitian at sinabi na hindi lamang niya ito iniisip, ngunit hinahangaan din niya ang kanilang dalisay at tapat na pagmamahalan. Para sa kanya, sapat na ang 80% na pagkakapareho sa buhay kasama ang 20% na pagmamahal. Hindi niya hihilingin kay Trindich na kalimutan ang kanyang asawa at mahalin lamang siya. Sa susunod ay maaari siyang samahan ni Kaitian upang dalawin ang kanyang asawa. Nagpapasalamat si Trindich sa pag-unawa ni Kaitian. Magiliw niyang hinalikan ang kamay nito. Ang mga isyu sa pananalapi at emosyonal ay naresolba na at ang tanging natitirang problema ay ang pagkakaisa ng mga bata. Nang magkita ang apat na bata, nagkaroon kaagad ng alitan. Nagdulot ito ng sakit ng ulo kay Kaitian. Kumpiyansa na sinabi ni Trindich na mayroon siyang nakatagong kakayahan na tiyak na magpapatahimik sa apat na bata. May lihim na pagkakakilanlan si Trindich, siya ang leader ng isang online na grupo para sa mga nanay. Sa loob ng maraming taon, nakumpil at nakategorize niya ang maraming ideya sa pagpapalaki ng anak mula sa grupo. Ngayon, naniniwala siya na sa pagharap sa alitan. Sa apat na bata, dapat nilang gamitin ang T-code treatment na paraan. Minsan, kapag mas pinipigilan silang maglaro ng magkasama, mas magiging curious sila sa isa't isa. Nang malaman ni Kaitian ang pagkatao niya, ang focus niya ay hindi na sa mga bata. Naisip niya kung paano gagamitin ang source na ito ng maayos. Sinabi niya na plano niyang magbukas ng isang pastry shop sa labas ng paaralan at nais niyang tulungan siya ni Trindich na mag-advertise sa grupo ng mga nanay. Agad na sumang-ayon si Trindich. Sa issue ng mga bata, nagkasundo din sila. Patuloy na nag-aaway ang apat na bata kapag nagkikita. Labis na nag-aalala si Sister Lee, ngunit si Kaitian at Trindich ay hindi ito inaalintana at hindi kailanman nakikialam. Ginawa ng dalawa ang isang zipline sa gitna ng balcony. Gagamitin nila ang zipline na ito para magpalitan ng iba't ibang masasarap na pagkain. Ang taong gusto nila ay nasa tabi lang at maaari silang magkita anumang oras habang pinananatili pa rin ang integridad ng dalawang pamilya. Labis silang nasisiyahan sa ganitong estado ng buhay. Samantalang si Qian Hao ay nag-iisa. Upang mahanap ang bagong address ni Kaitian, nag-isip siya ng mabuti. Pumunta siya sa paaralan para hanapin si Dami at nag-alok siya ng 200 yuan. Sinusubukang gamitin ang pera para tuksuhin si Dami na sabihin ang kanilang bagong address. Ngunit matagal nang nabasa ni Dami ang kanyang maliit na intensyon. Agad niyang ibinalik ang 200 yuan. Matigas niyang sinabi na matagal nang inutusan siya ng kanyang ina na huwag ibunyag ang kanilang bagong address. Hindi basta-basta sumuko si Qian Hao. Lihim siyang nag-abang malapit sa paaralan. Nang sunduin ni Sister Lee si Dami pagkatapos ng klase at sumakay sila sa bus pa uwi, agad niya silang sinundan. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, biglang tumawag ang tiyuhin ni Xiao Qiao. Inutusan niya si Qian Hao na paglabas ni Xiao Qiao sa ospital. Pumunta sila agad sa Civil Affairs Bureau para mag-file ng diborsyo. Gusto pa rin ni Qian Hao na makuha ang pagpapatawad ni Xiao Qiao at ayaw niyang maghiwalay sila ng ganoon. Ngunit binalaan siya ng tiyuhin na kung hindi siya papayag, gagawin nito ang lahat para hindi siya maging
mapayapa sa lugar na iyon. Sa galit, pinutol ng tiyuhin ang tawag. Nang bumalik sa katinuan si Qian Hao, at nang tumingin siya sa boss, wala na ito. Nag-aalala si Xiao Qiao na hindi papayag si Qian Hao sa diborsyo. Ngunit ang kanyang ina ay may matinding tiwala sa kakayahan ng tiyuhin. Pinayuhan niya si Xiao Qiao na kumalma at huwag maging masyadong ata. Sa loob ng ilang araw, nagpanggap ang kanyang ina bilang si Xiao Qiao at nakipag-chat kay tiyan niya. Nagsinungaling siya na hindi sila nagkukulang sa pera at kung mataas ang kita sa pamumuhunan, hindi magiging problema ang mag-invest ng hanggang 100,000 yuan. Nang marinig ito, ang mga sakim na scammer ay agad na nag-transfer ng 1,000,000 yuan. 5,000 yuan dito ay ang orihinal na puhunan at ang natitirang 5,000 ay ang tubo mula sa pamumuhunan. Matagumpay na na-scam ng kanyang ina ang mga ito. Pagkatapos, binura niya ang WeChat ni tiyan niya at pinayuhan si Xiao Qiao na mag-isip ng mabuti sa kanyang mga ginagawa sa hinaharap. Huwag kailanman magtiwala ng madali sa kahit sino. Nang araw na lumabas si Xiao Qiao sa ospital, pumunta siya sa korte kasama ang kanyang pamilya. Dumating din si Qian Hao sa tamang oras. Pumirma ang dalawa sa petisyon para sa diborsyo. Pagkatapos ng 30 araw na palugit para sa diborsyo, maaari na nilang makuha ang kanilang divorce certificate. Matapos lumabas sa korte, hiniling ni Qian Hao na mapanood si Xiao Qiao na sumayaw sa huling pagkakataon. Nagsimulang sumayaw si Xiao Qiao sa damuhan. Nag-uumapaw sa luha ang mga mata ni Qian Hao. Nagmamahalan sila, nagkasamaan ng loob, at nagkaroon ng gulo. Ngunit ngayon, sa wakas ay kailangan na nilang maghiwalay ng tuluyan. Matapos ayusin ang mga bagay na may kaugnayan sa diborsyo, tumakbo si Qian Hao sa gate ng paaralan para harangin si Kay Tian. Nagmakaawa siya na makipag-usap ng pribado kay Kay Tian. Ngunit si Kay Tian ay sinabi pa rin ang parehong bagay. Pumirma muna si Qian Hao sa kasunduan bago niya makausap ang kanyang anak. Ipinakita ni Qian Hao ang isang draft ng kasunduan na nagsasaad na kung ilalabas niya si Xiao Mi nang walang pahintulot, ang diborsyo na kasunduan na pinirmahan nila ay magiging null at void at kailangan niyang ibigay ang kalahati ng bahay kay Kay Tian. Hindi makapaniwala si Kay Tian na pumayag siya sa kondisyong ito. Tinawanan ni Qian Hao ang kanyang sarili, sinasabing ang kanyang ina ay malubhang may sakit at hiniwalayan siya ni Xiao Qiao. Kung wala ang dalawang babaeng ito, walang silbi ang kanyang bahay. Hindi na gustong makinig ni Kay Tian sa kanyang pagmamaktol. Hiniling niya na dalhin niya ang kasunduan sa notaryo. Sa kabilang dako, nag-transfer ang grupo ng mga scammer ng 1,000 yuan kay Xiao Qiao. Inakala nila na na-brainwash na nila si Xiao Qiao at naghahanda na silang gumawa ng mas malaking hakbang upang makakuha pa ng mas maraming pera. Ngunit nang magpadala sila ng mensahe, nalaman nila na binura na sila ni Xiao Qiao. Hindi makapaniwala ang mga scammer na matapos ang kanilang matagal na pagpaplano, natalo pa sila ng 5,000 yuan. Sa mahalagang sandali, nagbigay ang pinuno ng grupo ng isang papel sa isang miyembro. Maya-maya pa, nakatanggap si Qian Hao ng friend request mula sa mga scammer. Nagbanta pa sila na mayroon silang hawak na kahinaan ng kanyang asawa. Nagduda si Qian Hao at agad niyang in-add ang kaaway. Ginamit ng mga scammer ang isang masamang taktika. Gamit ang face swapping technology para palitan ang mukha ng bida sa isang sexy na video ng mukha ni Xiao Qiao. Pagkatapos ay nagbanta sila kay Qian Hao na magbayad ng 300,000 yuan para bilhin ang video o kung hindi, ipapadala ng mga scammer ang video sa mga kaibigan at pamilya nila. Matapos mapanood ang video, akala ni Qian Hao na ang mga scammer ay ang lalaking nagbuntis kay Xiao Qiao. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Xiao Qiao. Gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa solusyon, ngunit nalaman niya na hinarangan siya ni Xiao Qiao at hindi siya makontak. Nagpa siya si Qian Hao na pansamantalang kalimutan ang problemang ito. Ngayon na nakauwi na ang kanyang ina mula sa ospital, kailangan niyang mag-focus sa pag-aalaga sa kanya. At sinabi na mayroong bagong paraan ng paggamot sa ibang bansa. Upang magkaroon ang kanyang ina ng mas mahusay na paggamot, nagbitiw siya sa kanyang trabaho at nagsimulang ibenta ang bahay. Kapag handa na ang lahat, palihim nilang dadalhin si Xiao Mi sa ibang bansa para manirahan doon. Sa una, inisip ng kanyang ina na hindi tama ang lihim na pagkuha kay Xiao Mi. Ngunit nang isipin niya na natural lang na sumunod ang mga bata sa kanilang ama, naisip niya na normal lang na manirahan ang mga bata sa kanilang ama. Ngunit nagsimula siyang mag-alala tungkol sa anak ni Xiao Qiao. Sa puntong ito, hindi na nagtago pa si Qian Hao. Direkta niyang sinabi sa kanyang ina na naghiwalay na sila ni Xiao Qiao at ang bata sa sinapupunan ni Xiao Qiao ay hindi niya anak. Labis na nagulat ang kanyang ina nang marinig ang balitang ito. Nag-iiyak siya at sinabing matagal na niyang alam na si Xiao Qiao ay hindi isang disenteng babae. Sa panig ni Kay Tian, matagumpay niyang nakuha ang notaryadong kasunduan. Sa hawak niyang kalamangan, pakiramdam niya ay hindi na maglalakas loob si Qian Hao na gumawa ng anumang bagay na mapanganib. Hindi niya inakala na napakalakas ng loob ni Qian Hao na plano niyang lihim na dalhin si Xiao Mi sa ibang bansa. Bukod pa rito, ang kanyang pastry shop ay matagumpay na nagbukas na may patuloy na daloy ng mga customer at isang napakagandang negosyo. Ang tanging nakalulungkot ay natapos na ang bakasyon ni Trindich at kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Hindi niya personal na mapupuntahan ang pastry shop para batiin ito sa pagbubukas. Alam ng mga miyembro ng grupo ni Trindich na nais ng kumpanya na tanggalin ang kanilang buong grupo. Lahat sila ay sinusuportahan si Trindich sa pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Gayunpaman, may isang traidor sa grupo. Patuloy na sinusubaybayan ng traidor na ito ang bawat galaw ni Trindich at inireport ang lahat sa direktor. Nais ng direktor na makipag-ugnayan sa Human Resources Department upang pilitin si Trindich na pumirma ng non-compete agreement. Ito ay upang mapigilan siya na magtrabaho sa mga kumpanya sa parehong industriya pagkatapos niyang umalis at sa gayon ay mapigilan ang kanyang pag-unlad. Ngunit hindi niya
alam na pagkatapos mag-isip ng mabuti ang Human Resources Department, ay nagbigay ng alok kay Trindich. Plano nilang tanggalin ang direktor at palitan siya ni Trindich. Bagaman ang direktor ay kadalasang hindi tapat at nais na gamitin si Trindich ay nag-aalala dahil siya ang nagpasok sa kanya sa propesyon. Siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Nakasimangot si Trindich. Nang makita siya ni Kaitian sa gabi, bigla siyang nalaman na kaarawan pala ni Trindich. Sinabi ni Trindich na hindi pa siya nagdiriwang ng kaarawan. Kumuha si Kaitian ng isang kahon ng instant noodles na expired na mula sa bahay para gawing long life noodles para batiin siya. Napansin ni Kaitian na si Trindich ay may maraming iniisip kamakailan. Tinanong niya kung may problema siya sa trabaho. Nagpahayag si Trindich na mayroon siyang alitan sa kanyang dating kumpanya, ngunit bigla silang nag-alok sa kanya ng pagtaas ng sweldo at promosyon. Kung pipiliin niyang lumipat sa isang bagong kumpanya, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang mga lumang empleyado na naglagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Direkta siyang pinayuhan ni Kaitian, huwag maniwala sa mga pangako ng kapitalismo. Ang mga bagay na nasa kamay mo ay ang tunay na benepisyo. Nabuksan ang isip ni Trindich at bigla siyang naliwanagan. Bago siya umalis, magiliw niyang hinalikan si Kaitian sa noo. Nang akmang hahalik na sana si Kaitian bilang tugon, biglang pumasok ang 4 na bata. Mabilis na itinulak ni Kaitian ang ulo ni Trindich, nagpapanggap na binubunutan siya ng puting buhok. Kinabukasan, dinala ni Qian Hao ang 2 bata sa bahay ng kanyang ina. Ang buong pamilya ay nag-alala para kay Xiaomi, ngunit inignore nila si Dami. Patuloy na pinapabora ng ina ni Qian Hao si Xiaomi at binigyan niya ito ng candy. Sinubukang pigilan ni Dami ang kanyang lola, ngunit sinigawan lang siya nito. Sumunod si Qian Hao sa prinsipyo na ang kaligayahan ng kanyang ina ang pinakamahalaga, kaya inutusan niya si Dami na sundin ang kanyang lola. Binigyang diin niya na dinala niya ang kanyang anak upang pasayahin ang kanyang ina. Inisip ng ama ni Qian Hao na tama ang ginawa ni Dami at hindi dapat masyadong pakawalan si Xiaomi. Lihim na sinabi ni Qian Hao sa kanyang ama na plano niyang dalhin ang kanyang mga magulang at si Xiaomi sa ibang bansa. Ngayon, pinapaboran niya si Xiaomi para mawala ang pag-aalala nito upang mas madali itong dalhin. Galit na sinigawan siya ng kanyang ama, sinasabing nawalan na siya ng pagkatao. Itinuro niya na hindi papayag si Kaitian. Ngunit nagpaliwanag si Qian Hao na basta't masaya ang kanyang ina, gagawin niya ang anumang sabihin nito. Bukod pa rito, kapag nasa ibang bansa na sila, hindi na sila mahahanap ni Kaitian. Galit na galit ang kanyang ama, sinasabing ang mag-ina ay patuloy na lumalampas sa mga limitasyon. Nag-alala siya na sa huli ay magdudulot ito ng problema sa sarili niya. Pagkatapos ihatid ni Qian Hao ang 2 bata, nakatanggap siya ng mensahe mula sa mga scammer. Hiniling nila sa kanya na mag-transfer ng 300,000 yuan sa loob ng 0 minuto o ipopost nila ang video ni Xiao Qiao online. Ayaw ni Qian Hao na mawala ng pera at natatakot din siyang mapahiya. Habang nagdadalawang isip siya, ang mga scammer. Nang makitang hindi siya sumasagot, nag-alok sila na babaan ang halaga. Hindi inaasahang pagkatapos nilang magpadala ng mensahe, nakatanggap sila ng 300,000 yuan mula kay Qian Hao. Nagdiwang ang mga scammer sa tuwa. Pagkatapos mag-transfer ni Qian Hao, saka lang niya nakita ang mensahe. Nang ma-realize niyang na-scam siya, galit na galit siya at nagingit-ngit at pinagsisihan na lang na ang pera ay pumalit sa kanyang kaluluwa. Kamakailan, madalas na dinadala ni Kaitian ang mga bata sa bahay ni Qian Hao. Si Dami, dahil ayaw niya ang kapaligiran sa bahay ng kanyang lola, ay tumangging bumaba ng kotse. Nang yakapin ni Qian Hao si Xiaomi palabas ng kotse, tinanong niya si Kaitian kung maaari silang magpakasal muli para magkaroon ang mga bata ng kumpletong pamilya. Pagkatapos siyang tanggihan ni Kaitian ng walang pag-aalinlangan, agad niyang dinala si Xiaomi para kumuha ng visa. Desidido siyang dalhin si Xiaomi sa ibang bansa. Habang nagtatrabaho si Kaitian sa pastry shop, biglang dumating si Xiao Qiao para humingi ng tawad. Humingi ng tawad si Xiao Qiao para sa mga sakit sa nakaraan at binigyan siya ng isang AIDS. Sa loob ay ang mga chat message sa pagitan niya at ni Qian Hao sa panahon ng kanilang kasal. Nakatala din doon ang buong plano ni Qian Hao na linlangin ang bahay. Ang ebidensyang ito ay nakatulong kay Kaitian na mabawi ang kanyang nararapat na ari-arian at nagpaalala sa kanya ng mga sakit sa kanyang kasal. Sumandal siya sa balikat ni Trindich na nagpapakita ng kaunting kahinaan. Tahimik na nasa tabi niya si Trindich. Nang gabing iyon, espesyal siyang nagluto ng mga pritong pagkain na gusto ni Kaitian. Ipinahayag niya na, kahit piliin niyang kalimutan ang nakaraan o humingi ng katarungan, susuportahan niya pa rin siya. Samantala, gumawa na rin si Trindich ng desisyon tungkol sa kanyang trabaho. Nang malaman ng direktor na gusto siyang tanggalin ng kumpanya at si Trindich ang papalit sa kanya, nagbigay siya ng suhol kay Trindich. Umaasa siyang magpapakita si Trindich ng paggalang at binanggit din niya na nang gustong tanggalin ng kumpanya si Trindich, ginawa niya ang lahat para pigilan ito. Ngunit sa huli ay napilitan siyang sumunod sa utos ng kumpanya. Alam ni Trindich na ang utak sa likod nito ay ang kumpanyang walang foresight, kaya inanyayahan niya ang direktor na lumipat na lang sa isang bagong kumpanya. Umaasa siya na kapag nasa bagong lugar na sila, makakalimutan nila ang kanilang mga alitan at magtrabaho ng seryoso. Pinayuhan din niya ang direktor na mag-isip ng mabuti. Sa isang iglap, natapos ang 30 araw na palugi para sa paghahanap ng diborsyo. Pumunta si Xiao Qiao at Qian Hao sa korte at matagumpay na nakuha ang kanilang divorce certificate. Bago maghiwalay, sinabi ni Qian Hao kay Xiao Qiao na tinulungan niya itong burahin ang mga hindi magagandang video at larawan na itinuturing niyang huling pagmamahal sa pagitan nilang dalawa. Naguguluhan si Xiao Qiao nang makita niya ang video na ipinadala ng mga scammer kay Qian Hao. Nalaman niya na ang video ay isang peking video. Hindi niya inakala na si Qian Hao, na napakatuso sa buong buhay niya, ay matatalo sa mga scammer at nawala ng 300,000 yuan. Malapit nang umalis ang mag-ina ni Xiao Qiao sa ibang bansa. Nagmakaawa siya sa
kanyang tiyuhin, humihiling na isaalang-alang na si Qian Hao ay nawala ng 300,000 yuan para sa kanya. Sa trabaho, wag naman nilang pahirapan pa si Qian Hao. Ngunit hindi niya alam na si Qian Hao ay papunta rin sa ibang bansa. Matapos kunin si Xiaomi mula kay Kaitian, nag-empake ang pamilya ni Qian Hao at pumunta sa airport. Nang makita ni Xiaomi na puno ng bagahe ang kotse, napansin niya na may kakaiba. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang smartwatch para tawagan si Kaitian, ngunit agad siyang pinigilan ni Qian Hao. Dumating din si Xiao Qiao sa airport. Nang makita niya ang pangalan ni Xiaomi sa booking information ni Qian Hao sa website ng booking, naramdaman niya na may mali at agad siyang tumawag kay Kaitian para i-report ang sitwasyon. Si Kaitian ay naglalaro sa basketball court kasama si Trindich. Nang marinig niya ang balita, nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ipinagkatiwala ni Trindich ang 3 bata kay Sister Lee. Mabilis niyang dinala si Kaitian sa airport. Sinampa ni Kaitian ang sarili, sinisisi ang sarili. Mabilis na nakipag-ugnayan si Trindich sa airport radio station para hanapin si Xiaomi. Sa oras na ito, umiiyak si Xiaomi at ayaw sumakay sa eroplano kasama si Qian Hao. Habang sinisikap ni Qian Hao na kontrolin siya, lumapit ang isang empleyado. Mabilis na sumigaw si Xiaomi na si Qian Hao ay isang human trafficker. Agad na kinontrol ng empleyado si Qian Hao. Dumating din si Kaitian at Trindich sa tamang oras. Mahigpit na niyakap ni Kaitian si Xiaomi. Nagpasya siyang hindi na maging maawain kay Qian Hao. Ibinigay niya ang ebidensya na ibinigay ni Xiao Qiao sa korte na humihiling ng muling paghahati ng kanilang ari-arian bago ang diborsyo. Sa huli, nakuha niya ang kalahati ng bahay. Matapos nito, hindi na nailigtas pa ni Qian Hao na naging masunurin ang buhay ng kanyang ina. Matapos pumanaw ang kanyang ina, hindi na siya nagpakita pa sa buhay ni Kaitian. Sa panig ni Trindich, lumipat na rin siya sa isang bagong kumpanya kasama ang direktor. Nagtutulungan silang dalawa at umunlad ng maayos ang kanilang trabaho. Matapos ang panahong ito ng pakikipag-ugnayan, nakabuo ang 4 na bata ng isang malalim na pagkakaibigan. Nag-isang pamilya ang 2 pamilya at namuhay ng masaya at masigla. At si Kaitian at Trindich, matapos dumaan sa napakaraming pagsubok, ay hindi na nasisiyahan sa pagiging magkasama lang bilang magkasosyo. Sa huli, nagpakasal sila at naging isang tunay na pamilya. Ang pinagdaanan ni Kaitian sa buhay ay sa wakas ay nagdulot sa kanya ng masayang buhay kasama ang kanyang pamilya at mahal sa buhay. Dito na nagtatapos ang pelikula para sa araw na ito. Maligayang pagdating sa lahat na mag-like at mag-comment. Paalam!